Stranger in My Heart, Chapter 1. Hindi lamang alam ng lahat na ang lalim ng sakit na iniwan sa puso ni Aiza nang siya ay mabigo sa pag-ibig ni Kiel. But acceptance was there too. Masaya na rin siya dahil kay Bertie talaga napunta si Kiel, na true love naman talaga nito. Kung siya naman ang pinili ni Kiel, maaaring masaya rin siya, pero siguradong hindi makukumpleto ang kanyang mundo. For how can it be complete if it is just a one-way kind of love? Kung siya lang ang nagmamahal at si Kiel ay napangasawa lamang niya dahil hindi nito nakuha ang pag-ibig ni Bertie. That's more pathetic. At baka kasusuklaman din niya ang kanyang kalagayan. She became matured after that experience. Alam na niya ngayon na hindi dapat nag-iilusyon sa pag-ibig. Ganoon naman kasi ang nangyari sa kanya noong nagkalapit sila ni Kiel dahil sa kanyang trabaho bilang tagapangalaga kay Aling Talia. Inisip niya kaagad na sila na nga magkakatuluyan. Ano ba naman ang panama ni Bertie sa kanya? Malayo ito, nag-aalaga ng ibang tao. At sila ni Kiel ay naiwan sa Pilipinas na nasa iisang maliit na sirkulo. But love can overcome everything. Ganun pala ang pag-ibig. It can withstand the test of time. 2 taon na nawala si Bertie sa Pilipinas at hindi ito nakipag-communicate kay Kiel. Pero nang umuwi, isang sabi lang nito kay Kiel sa sulat na kung mahal pa siya ng lalaki ay magtali ito ng red ribbon sa gate ni na Bertie. There it was, 100 ribbons in the gate to signify Kiel's undying love to Bertie. Umiiyak siya noon sa sama ng loob, palihim, but the same time she was almost laughing sa kakornihan ng lalaking kanyang lihim na minamahal. Lalo niya itong hinangaan. She gave him up, pero lalong nadagdagan ang kanyang respeto at paniniwala sa kabutihan ng puso nito. Kiel never treated her badly. In fact, kahit hindi sa kanya ito na in love, nararamdaman niya tunay na pagmamalasakit at pagmamahal nito na parang isang older brother. At nakontento na lamang siya doon. Almost 5 years na ang itinakbo ng panahon, pero ang bahaging iyon ng buhay ni Aiza ay hindi mamamatay. Parang laging kahapon lamang iyon na nangyari. Kahit malaki na ang kaibahan ng pamumuhay niya ngayon, hindi pa rin siya nakakalimot. Sa tulong ni Kiel ay nakatapos na siya ng college. Kahit hindi na siya nag-aalaga kay Aling Talia dahil halos gumaling na ito sa sakit na sobrang makakalimutin. Naipasok naman siya ni Kiel sa isang maliit na opisina na kaibigan nito ang may-ari. Nakapag-working student siya, sumapat ang sweldo niya sa maliit na opisinang iyon para tustusan ang kanyang pag-aaral. Noong graduating na siya sa kursong commerce, ginawa na siyang cashier sa opisinang pinagtatrabahuhan. Ngayong tapos na siya at naging certified public accountant, saka naman nagkagulo dito sa kanilang opisina. Ang kanilang opisina, ang Simple Labor Unlimited, ay nagre-recruit ng mga tao sa probinsya na interesadong maging katulong, yaya, caregiver, driver, cook, personal bodyguard at hardinero. Sila ang bahalang maghanap ng matitinong employer ng mga taong ito na gustong mamuhay sa Manila. May standard salary sa bawat trabaho. May standard na commission ding matatanggap ang kanilang opisina. Ito ang source of income nila. Kaya nga protektado talaga nila ang mga taong na-recruit sa probinsya, lalo na kung nakapasok na ito sa kanyang trabaho. Minomonitor nila ang buhay ng mga ito. Ayos ba ang trato ng amo? Sapat ba ang pagkain? Wala bang pang-aabuso sa anumang paraan? On the other hand, kailangan malaman din nila ang assignment ng mga amo ng mga house helps na ito. Nasiyahan ba? Wala bang complaints? Wala bang nawalan? Kailangang masiguro nila na both parties are happy with the arrangement. And in return naman, pagkuha ng employer sa kanilang house help sa opisina o agency ni na Aiza. May karapatang fee at kailangan nilang bayaran sa opisina ni na Aiza. Dito kumikita ang kanilang opisina, ang Simple Labor Unlimited. Pero ang mga incorporators ng kanilang opisina ay nag-aaway-away, naghahanapan ng pera. Pati ang mga empleyado na gaya ni Aiza ay nalilito. Kung kailan pa nga naman siya tumaas na ang ranggo sa opisinang ito, ay saka pa hindi malalaman kung ano talaga ang nangyayari. Ang taas pa naman ng pangarap ni Aiza.
At feel niya na sa kalagitnaan na siya nito. Ang tinatarget niyang pwesto ay ang head sa accounting department ng opisinang ito. Pwede kasi niyang panguluhan ang department nito at the same time naman ay kukuha siya ng mga independent accounting jobs sa labas. That way, talagang dadami ang kanyang income. Makakapag-ipon siya and maybe someday ay makapagpapatayo na siya ng sarili niyang accounting firm. Can you imagine that? Magiging founder siya ng isang accounting firm. At malay naman, baka matulad siya ng mga founders ng mga malalaking accounting firms sa Pilipinas. Sumikat na, yumaman pa. Pero teka, ang layo na ng kanyang ilusyon. Heto nga't wala pang linaw ang kinabukasan niya ngayon dito sa Simple Labor Unlimited. Pinatawag siya ni Mr. Berbo, ang isa sa mga incorporators ng kumpanya. Sa pribadong opisina nito, Aiza, hindi ba certified public accountant ka na? Tanong nito. Yes, sir. Magalang niyang sagot sa may edad na lalaki na ayon sa balita ay nag-i-insist na may anomalyang nangyayari sa liberato ng Simple Labor Unlimited sa pangungulo ng matanda ng si Mr. Robert Pacificador. Bueno, mag-resign ka na dito sa kumpanya. Walang kaabog-abog na sinabi nito. Sir, nayanig si Aiza. On what ground? Gusto niyang iduktong na tanong. Huwag kang matakot. Mas makikinabang ka kung magre-resign ka dahil irerekomenda kita ang gumawa ng independent accounting work sa kumpanyang ito. O baka mas malinaw na salita, independent auditing ang gagawin mo sa kumpanyang ito para malaman talaga kung may anomalyang nangyayari sa panig ni na Mr. Pacificador. Ako ang kumukwestiyon sa katinuan ng kanyang liderato. Kung hindi mo pa alam, tuloy-tuloy sa paliwanag ang napaka-formal na lalaki. Pero bakit ako po, sir? Samantalang empleyada ako dito. Hindi kaya magkaroon ng conflict? Ang kailangang mag-audit sa firm na ito ay yung walang kaugnayan o naging kaugnayan sa opisina. Kaya naman magre-resign ka, hindi ba? Look, Miss Aiza, nagtitipid ang kumpanya because we are losing money. Siguradong hindi ka mag-charge ng mahal dito bago ka pa lamang nakapasa bilang CPA. Isa pa, may malasakit ka sa kumpanyang ito dahil matagal kang nagtatrabaho dito. Wala ka namang personal connection kanino mang incorporator ng kumpanya, kaya may kredibilidad ka pa ring mag-audit. May katwiran naman ang may edad na lalaki. In fact, excited si Aiza na subukan ang malaking responsibilidad na inaatang sa kanya. If she wants to go places, she should take some risks. Ganon lamang naman ang buhay. Huwag matakot sumubok sa isang pagkakataon. You can turn down this offer, Aiza. Doble sa sweldo mo ngayon dito sa kumpanya ang matatanggap mo. Plus, ang trabahong gagawin mo ay magbibigay sa iyo ng experience at magiging simula ng isang formal accounting work mo. This can lead to something better, believe me. Sino ba naman ang hindi maiingganyong pumayag? Challenging ang trabahong inaalay sa kanya. Magagamit pa niya ang kanyang pinag-aralan ng husto. Paano naman ang protection ko, Mr. Berbo? Hindi siguro ako magre-resign dito kung wala akong hawak na kasulatang "You mean what you just told me now?" Walang pangingiming idiniklara niya ito, isa sa kanyang mga boss. Alright, ipapagawa ko na kagad ang kontrata tungkol sa independent auditing na gagawin mo on behalf of this company. At nakakatiyak ka pang matatanggap mo ang lahat ng benepisyong mapapasayo after your voluntary resignation in this company. Nang lumabas si Aiza sa opisinang iyon, naghalo-halo ang kanyang emosyon. Natatakot siya sa awesome responsibility na sa kanyang mga kamay. Naghihinayang siya sa pagre-resign na gagawin. Nasasabik siya sa bagong trabaho kung saan galing niya sa mga numero at talagang mapapasabak na. At natutuwa siya sa mas malaking kita na kanyang mapapakinabangan sa usapan nila ni Mr. Berbo. Ito na nga siguro ang malaking hakbang patungo sa kanyang napakalaking pangarap. Pag-uwi niya sa maliit na apartment na inuupahan ay tinawagan niya kaagad si Ditas na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng tela. This is it, Dits. Ito na ang hinihintay kong big break sa buhay ko. Pagmamalaki niya sa hindi nakakalimutang kaibigan. Masaya ako para sa iyo, Ice. Mabuti ka pa. Ibang-iba na ang buhay mo. Nakapag-aral ka kasi. Samantalang ako, walang natapos. Kaya hanggang ngayon, heto factory worker pa rin. Aba, huwag kang mawala ng pag-asa. Hayaan mo. Kapag nagkaroon na ako ng sarili kong accounting firm, kahit wala kang natapos, ay kukunin kita ang empleyado. Para makapag-working student ka rin, nuluwagan ko ang schedules mo. Naaawa siya sa kaibigan na alam niyang napakalaki din ng pangarap na tulad niya.
Alam ko naman na hindi mo ako makakalimutan, Ice. Kahit pa nasa ituktok ka na, salamat ha. Yun lang naman siguro ang kailangan ko. Isang pagtatrabahuhan na kaya akong bigyan ng kaluwagan para makapag-aral pa rin ako. Kaya nga huwag kang malungkot. Bago ka mainip, matutulungan na kita. Paano nga pala sa Sabado, manonood tayo ng sine? Libangan na nilang magkaibigan ng manood ng magandang pelikula. Titignan ko ang schedule ko dits kasi nga dahil dito sa pinasok kong usapan with Mr. Verbo. Baka maakup ko ang lahat kong panahon, sagot ni Aiza sa kaibigan. There was just no time for her own social life. Ito ang napatunayan ni Aiza mula nang nag-resign siya sa Simple Labor at nagtakal ng independent auditing sa iniwang kumpanya. Magaling nga siya pero matatawag pa rin inexperience. Kaya siguro kahit siya ay focus, hindi pa rin napakadaling gawin ang kanyang bagong trabaho. Naging maingat din naman siya, naging masusi sa bawat numero na entry sa kanyang mga files. Pagkaraan lamang ng 2 buwan ay natapos at nabuo na niya ang independent auditing for the firm. At isinumite niya kaagad ito sa nag-commission sa kanya na gumawa. Tuwang-tuwa si Mr. Verbo. On time daw kasi niyang natapos ang pinaka-importanting job na magbibigay na dahilan para mabuwag na ang kumpanya at madimanda ang may kasalanan sa anomalya. At ikaw ang pinakaunang empleyado na doon magtatrabaho. May sweldong mas mataas kaysa tinatanggap mo noon sa Simple Labor Unlimited. May kontrata naman tayo tungkol dito, hindi ba? Kaya siguradong matutuloy ito, wala kang dapat ikabahala, Aiza. Nakahinga siya ng maluwag, or rather, napahinga siya ng buong yabang. May malaki na siyang fee for that independent auditing na kanyang nagawa. May sigurado pa siyang trabaho na malilipatan. In just a matter of a very short time ay maaayos din ang lahat, magiging much better ang lahat-lahat. Iyon ang buo niyang akala. Nagkaroon ng ibang kwento, pagpapa-independent auditing ni Mr. Verbo against the leadership of Mr. Rupert Pacificador. Naging basihan ang kanyang independent auditing para kahit sa mga dyaryo ay idiin si Mr. Pacificador na nangungurakot ng malaking pera sa maliit na kumpanyang kanyang pinangunguluhan. Dumumi ang malinis na pangalan ng mga Pacificador at ang pinakahuling balita ay inatake sa puso ang matanda sa matinding kahihiyan na marahil. Naligalig si Aiza. Kausap niya ngayon si Ditas. Pagkatapos nilang manood ng sine ay nasa parke sila ng Malate para makapag-confide siya sa kaibigan. Ang auditing report ko ang binasihan ng lahat na akusasyon kay Mr. Pacificador. Ramdam ko tuloy na may kasalanan ako sa atake sa puso ng matanda. Alam mo, Dits, doon sa aking pag-audit ay wala naman akong conscious report. Basta kung ano yung nakita ko at naikwenta, yon ang nilagay ko doon. Numero lang ang nakikita doon sa report ko, walang verbal declaration na si Mr. Pacificador ay talagang nangungurakot. Mabait naman sa mga empleyado ang matandang iyon kahit sa akin. Hindi ko akalaing madidiin talaga siya ng gusto. Relax, ginawa mo lang ang trabaho mo. Sana nga ay na-evaluate ng tama ang aking auditing report. Bakit? Hindi mo ba in-evaluate? May naintindihan din naman kahit paano si Dita sa kanilang pinag-uusapan. Ang hinahawakan ko lang ang kinunan ng mga basihan for my report ay mga files na puro numero. Mga details na limitado pa rin naman kung tutusin. Kailangan pa rin nilang suriin ang gusto ang aking report at isa ilalim sa iba pang mga kumpletong detalye para ang katotohanan ay talagang lumabas. Kapag naman hindi na kumpleto ang mga supporting details ay pwedeng ma-distort ang laman ng aking independent auditing. Ganoon ko komplikado iyon. Dits, matamlay si Aiza. Ay nako, issue ng mga matatalino pala, iyang pinag-uusapan. Sumakit ang ulo ko. You're okay, Dits. Nasisiyahan naman ako makipagkwentuhan sa iyo about this kasi nagagraps mo naman. Hello, nagraps daw. Kapiranggot ang alam ko sa accounting ibakan na talaga kaysa sa akin, Ice. Malayo na ang narating mo, kaya huwag kang matakot sa gusot na iyan. Patunay lang iyan na hindi ka na talaga simpleng tao. Kaya mo itong ayusin. Wala namang hindi may tutuwid ng matalinong tao, hindi ba? Halata namang very proud si Dita sa kanyang kaibigan. Bahagya ng nakabawas na ligalig ni Aiza mga salita ni Ditas na puno ng pagtitiwala. Chapter 2. Sa loob ng intensive care unit ay nagtangi sa mga ngipin ni Sander Pacificador na nagmamasid sa kanyang amang kung ano-anong medical supports ang nakakabit sa katawan. Pwede itong gumaling pa, pwede rin namang matuluyan na. It is so unpredictable. Ang masakit
sakaling namamatay ang kanyang ama, mamamatay itong napakasama ng loob. Dahil sa pangalang nadungisan, nagkausap sila ng daddy niya bago ito naatake. At naniniwala siya sa sinabi nitong walang anomalyang nangyayari sa parte nito. Nabiktima lamang ito ng katusuhan ng ibang incorporators. Ang mga nangungurakot ay gumagawa ng paraan para sa kanyang daddy maipasa ang kasalanan. Ang tanging mali ng daddy niya ay masyado itong trusting sa mga itinuturing na kaibigan at kasosyo. Isang independent auditing daw na ginawa ng dating empleyada ng Simple Labor ang naging ugat ng akusasyon. Napaka makamandag naman ng independent report kuno na iyon. Nasira tuloy ang kanyang ama ng walang kalaban-laban. Kahit sa press, ipinagwagaywayan ni Mr. Berbo ang report na iyon. Detailed daw, kumpleto, malinaw, it's all there. Ang anomalyang ginawa raw ng kanyang ama. Ngayon pang tumanda ang kanyang daddy. Ngayon pang detached na ito sa mga material na bagay. Saka pa ba ito mangungurakot? Unbelievable. He knows his father so much. Not even a bit could be, he believed he is guilty. Nakahanging ang buhay ng kanyang ama. Ang tanging magagawa ngayon ay hanapin ang empleyadang gumawa ng independent auditing sa Simple Labor. Binigyan naman sila ng kopya ng report ng mga ito. Pero para sa kanya, debatable ang bawat punto doon. Maikikiling sa direksyon na gustong puntahan ng sinumang gustong tusong tao. Para kay Sander, napaka-irresponsable at napaka-unethical ng empleyadang pumayag na gumawa ng auditing. Hindi siya dapat nakialam dahil dati naman siyang empleyada dito. At ang nag-utos sa kanya ay kapwa incorporator ng kanyang ama na may galit dito. Si Mr. Berbo ay matagal nang gustong kumontrol sa leadership ng Simple Labor. Nagpagamit ang empleyadang iyon o maaaring nasilaw sa pera. Sa korte, pwede namang questionin ang report na iyon. Ganon naman talaga ang gagawin ng kampo nila. But the harm is done bago pa ito masettle ng korte. Naputikan na ang pangalan ng kanyang ama. Heto nga at namimingit na ito sa kamatayan. Inatake dahil sa sama ng loob. Totoong galit na galit siya kay Mr. Berbo. At naisumpa niyang sa korte ay babaliktarin niya ang mundo. Hindi siya titigil hanggang hindi napapatunayang walang kasalanan ang kanyang ama. At hindi rin siya titigil hanggang hindi naman si Mr. Berbo ang madimanda at mapatunayang siya naman pala talaga ang nanggatas sa kumpanya. Ipaghihiganti niya ang kanyang ama, pati na empleyadang gumawa ng independent auditing. Sino man ang estrangherang ito na sumira sa buhay nila ay patitikimin niya ng pinakamasakit na paghihiganti. Ang totoo niyan, kumikilos na ang mga abogado nila. Salamat na nga lamang at may sarili siyang mga kumpanya. Pati nga ang kanyang ina ay may mga flourishing businesses. May resources sila. Itong Simple Labor ay talagang hinawakan lamang ng kanyang ama for sentimental reasons. Ito kasi ang pinakaunang kumpanya na natatag ng mga pasipikador. Kaya nga hindi niya matanggap na ang kumpanyang ito paang magbibigay pahirap sa kanilang pamilya. Kung siya lang ang masunod, nagpapahinga na sana ang daddy niya noon pa. Hindi naman ito kailangang magtrabaho pa. Marami siyang kumpanyang mga maliliit nga lamang pero mas maunlad pa kaysa Simple Labor. He can well afford to treat his parents like a king and queen na hindi nababother sa mga problema sa negosyo. Kaya nga lang, talagang mga workaholics ang kanyang mga magulang habang malakas pa'y gustong magtrabaho. And now, this, napakalaking dagok ang sumapit sa kanyang daddy. Nag-hire na siya ng detective para gumawa ng profile research sa naturang empleyada. The most hated stranger of his life now. Subject ng isang makapal na report na ibinigay sa kanya ng detective. Ito naman ngayon ang parang pina-audit niya para malaman niya kung ano ang kahinaan ng pagkatao nito at ito ay naging irresponsableng instrument at maling pagbaksak ng kanyang ama. Minsan pang iniwanan ni Sander Pacificador ang malungkot at mapait na huling tingin ng kanyang ama. So helpless pa ring nakapikit ang mga mata habang nakakabit sa mga life supports ng hospital. He has to go. Kailangan na niyang basahin ang investigation report ng hired detective niya tungkol kay Aiza Dicaril.
Ito ay nakapatong ngayon sa ibabaw ng executive desk niya sa sariling office building ng kanyang mga kumpanya. Wala pang 15 minuto ay nasa kanyang opisina na si Sander. Ang mga mata niya ay naniningkit sa puot na makita ang folder na naglalaman ng profile ng estrangherang kanyang kinapupuotan. Tuwid siyang mupo sa kanyang chair. The chair didn't move a bit dahil kapag tensyonado sa galit si Sander ay perfectly controlled ang movement ng kanyang katawan. Kung kaya't nagagawa niyang umupo sa isang umiikot na upuan nang hindi man lamang ito gumagalaw. Ganoon ka-tight ang kanyang nararamdaman para sa babaeng ito na kahit larawan ay hindi pa niya nakikita. Ngayon pa lamang. Nakunan ng latest picture si Aiza habang naglalakad, full body shot. Kumunot ang noo ng lalaki. Tignan mo nga naman ang estrangherang kampon ng demonyo. Nakatago sa likod ng isang napakagandang mukha at isang napakagandang hubog ng katawan. So this is the enemy. Sino nga ba iyong nagsabing mag-ingat ka sa isang napakagandang kaaway at ito ay tiyak na may nakakalason na kamandag? Pupusta siyang tuto ito sa kaso ni Aiza de Carril na ito. Sa likod ng kagandahan nito ay isang mapangwasak na pagkatao. Hindi man lamang ba ito nagdalawang isip sa paggawa ng trabahong magiging basihan ng isang napakapangit na akusasyon sa kanyang ama. Tinunghayan niya ang mga bagay tungkol kay Aiza sa report na iyon. Lalo siyang nanggigil nang malamang ito pala ay nakapasok lamang sa simple labor dahil sa rekomendasyon ng isang kaibigan ng pamilya, si Kiel. At mismo ang kanyang daddy pa ang tumanggap sa rekomendasyon na iyon kay Aiza. Talking about loyalty at iyong tinatawag na utang na loob. Klarong wala ito sa bokabularyo ng Aiza na iyon. Ano kaya ang naipangako dito ni Mr. Verbo? At ito ay naghudas sa taong pinagkakautangan ng loob. Iba pang bagay tungkol kay Aiza. Ulila na pala ito. Minsang nakitira sa isang mahirap din na kaibigan. Nag-alaga ng malilimuting matanda. Dahil din sa family friend nilang si Kiel. Nag-working student ito, nagtatrabaho pa rin sa simple labor. Nakatapos, naging cashier, nakapasa, naging certified public accountant. Right after ay nag-resign na nga ito sa simple labor at gumawa ng damaging auditing report na ginawang basihan sa pag-aakusa sa kanyang ama. Sa background ng Aiza na ito, malaki talaga ang posibilidad na pera ang nagtulak dito para magpagamit sa pagpapabagsak sa kanyang ama. Wala nang iba pa. Ayon sa mga natanong ng investigador, mataas daw talaga ang pangarap ni Aiza. Hindi raw ito namamansin ng mga manliligaw na simple at mahirap lamang. Kahit pa nga may kaunting kaya, baksak din daw kay Aiza. Ang pinagtuunan lamang nito ng pansin ay pag-aaral noon at trabaho. Bago ito nagkusang mag-resign sa simple labor. Workaholic daw ito. Her life is her work. Pero sa likod nito, naisip ni Sander na pinupursigi lamang si Aiza ng hangaring maging sikat at makapangyarihan sa larangan ng pananalapi. Kaya may matindi itong dedikasyon sa trabaho. This woman is deadly. At ang kanyang ama pa ang unang biniktima nito. Hindi siya papayag na hindi niya ito matuturuan ng leksyon. Ngayon lamang siya nakatagpo ng kaaway. Ngayon lamang siya nakaramdam ng labis na hangaring makapaghiganti. Ang kanilang mga abogado ang bahalang gumanti kay Mr. Verbo at siya naman ang personal na bahalang gumanti sa babaeng ito. May nabuo na siyang balak. Hindi makapaniwala si Aiza sa halaga ng checking na sa kanyang mga kamay, ang kumpletong bayad sa kanya ni Mr. Verbo. Dahil sa independent auditing na ginawa niya sa simple labor, 100,000 pesos. Ngayon lamang siya nakahawak ng ganitong halaga. Alam naman niya na standard ng mga mayayaman ay barya lamang ang 100,000 pesos, but not to her. Malaking seed money na ito, malaking pang-umpisa sa pag-iipon ng maliit na kapital para sa kanyang pangarap na accounting firm. Hintay mo na lang ang pagtawag sa iyo para makapag-umpisa ka na sa isang kumpanya ko, Miss de Carril. Next week, may notice ka na. I am just being true sa ating napag-usapan na kapag nag-resign ka sa simple labor ay may lilipatan kang kumpanya at kapag nagsara at nag-reopen naman ang simple labor under another name perhaps ikaw ay lilipat naman dito, patuloy pang sinabi ni Mr. Verbo. Sir, what will happen now to Mr. Pacificador? I heard inatake siya. Hindi napigilan ni Aiza ang magtanong. Saglit lamang na natigilan si Mr. Verbo. I'm not happy this is happening, Aiza.
pero ang ginagawa namin ay tama para sa kumpanya. Siya po ba talaga ang may kasalanan? I don't think my auditing report is reflecting this. Pumormal kaagad ang mukha ni Mr. Verbo na galit. Ang ginawa mong pag-audit ay independent. Walang nagturo sa iyo, walang nagutos na ang mga numero ay i-manipulate sa pagsusuri. Si Mr. Pacificador ang recipient ng katakot-takot na perang lumalabas. Unauthorized sa kumpanyang ito. Debatable naman iyon, alam nito ni Aiza. Pero dahil nga marami namang loopholes ang kanyang report, hindi rin niya masukol si Mr. Verbo. Until further notice, Miss Dicaril. Kung gusto mong magkaroon muli kaagad ng trabaho kapag natanggap mo na ang notice, kaagad kang pumunta sa address na ibibigay. Matamlay na sumagot si Aiza, I will sir. Umalis na siya sa bahay ni Mr. Verbo. Hindi siya sa alinmang opisina na ginagamit nito pinapunta. Talagang nag-iingat si Mr. Verbo. Dahil nga kaya ito ang guilty, hindi niya talaga gusto ang nararamdamang ito. Alam niyang nagamit siya. Alam din naman niyang hindi niya mapatunayan na ginamit siya. And what she did, it cannot be undone. Hindi niya alam kung paano. Siya ay nasa labas na ng bakuran ng mga Verbo, naglalakad, papunta sa gate ng malaking subdivision na iyon. Wala pa kasing dumataan na tricycle, nang biglang isang magarang kotse ang tumigil sa kanyang tabi. Nag-roll down ang bintana ng sasakyan, at isang nakakatunaw na gwapong mukha ang naghandog ng nakakaakit ng ngiti sa kanya. Hey miss, pwede ko bang i-opera ang aking sasakyan? I guess you're going out for a ride. Ganitong oras yata ay bihira ang tricycle sa subdivision na ito. Kumunot ang kanyang noo. Hindi kaya presko ang Adonis na ito? Paano mo naman nalaman, aber? She crossed her arms in front her chest. Pormang tila nag-iimbestiga sa lalaking may nakakabaliw ng ngiti. Well, dahil naririto ang kaibigan ko at kasosyo na lagi kong dinadalaw, alam ko na. Umirap si Aiza. Para naman kabisado mo ang mag-commute, ano? Kitang-kita ko naman na sanay kang magkotse. I'm an observant motorist, miss. Kumindat pa ito. Nagulat si Aiza sa sarili dahil ngayon lamang nangyari, sineseryoso niya ang pagpipflirt sa kanya ng isang estranghero. I don't trust strangers. Hindi siya kapanipaniwala dahil matamis ang ngiti sa kanyang mga labi. The first time ever na nagpapabola siya sa isang lalaki. Dito pa man din sa mainit na kalye. From nowhere, sumulpot ang lalaking ito. Magulo ang mundo niya ngayon. There's pain, there's heart, there's guilt. Kailangan matakpan ito ng kahit maikling experience na maganda. Tirik ang araw, kawawa naman ang skin mo. Mamula-mula pa naman at saka super kinis. Napabungis-ngis si Aiza, oh dear, ang babaw naman ang topic natin. But I really do need a ride, Mr. Stranger. Just call me Alex. Call me Aiza. Nakababa na kagad ang lalaki at ito ang nabukas ang pinto sa side niya. She took the passenger seat of the car. Aiza, humingi ito ng apelyido. Dicaril. She is proud of her family name kahit katunog ng Dicaril. And I'm Alex Sabela. Alam mo Alex, kung hindi ka mukhang mabait, hindi ako sasakay sa kotse mo. At kung hindi ako marunong manuntok ng lalaking nagtitake advantage sa akin, hindi ako magkakalakas loob to have a free ride. I'm no ordinary woman. Pinakita niya kaagad ang pagkaka-street smart niya para kung sakaling may balak itong kapilyuhan ay magdadalawang isip muna. Alex just gave her a lazy smile na sa mga mabubuti kang kamay, I am a good citizen of this country. Wala pa akong kaso na kahit ano. Chapter 3. Dito na lang ako, nakangiting sinabi ni Aiza sa bagong kakilalang si Alex. Sigurado ka? He gave her another smile to die for. Dito sa labas ng subdivision ay marami ng masasakyang taxi. Hindi ka nakakasiguro. Rush hour na ngayon eh. Natawa siya, lumang gimmick na ito ng mga lalaking naaakit sa isang magandang babae. Pero with this man, cute, sumakay sa gimmick na ito. Okay, what do you want? A cup of coffee or whatever? Walang kurap nitong sinabi. How can she say no to this stranger na sa gitna ng kanyang maligalig na sitwasyon ay dumating na tila isang magandang sinag ng umaga. She listened to her heart na walang ibang binubulong kundi sumunod ka, sumunod ka, sumunod nga siya. Pumayag siyang sumama dito. Pumayag siyang dalhin siya nito sa isang coffee shop na kahit maliit lang ay napaka-class naman ang ambience. Panay ang buntong hininga ng dalaga habang hinihintay ang order nilang coffee. Are you regretting you come with me?
Mauubusan ka na ng hangin sa kabubuntong hininga mo. Amuse na nag-comment si Alex. I was never like this, you know. Bakit ako sumama sa isang estrangherong may kotse? Na tinigilan lamang ako para isakay hanggang sa labasan ng subdivision. Napapailing siya. Pareho naman nating alam na we both made it good excuse. Yung walang tricycle o taxi na masasakyan sa loob ng subdivision. Ngayon lang din nangyari sa akin na nang makakakita ko ng isang magandang babaeng naglalakad sa isang malawak na subdivision. I dared to stop my car and almost beg for her to take a ride with me. As a joke, ginaya siya ni Alex na bumuntong hininga na rin. Umirap siya. Did you really beg? Hindi yata konting alok mo lang, pumayag yata agad ako. I hate myself. Naaliw si Alex, huwag naman sa panahong ito, hindi naman masama ang maging totoo sa sarili. So is this mutual? Prank ang tanong niya. Ang attraction, tinitigan siya ng lalaki na nanunuot sa kanyang balat. Obvious naman, hindi ba? Tinigilan ka agad kita at inalok ng ride. Pumayag ka naman kaagad kung hindi tayo nagpadala sa ating emotional impulse. I guess we're both miserable. Pero may isa pa akong nakikitang problema sa instant attraction na ito, yumuko si Aiza. Tell me quick, the barrier, ang nakakahadlang na malaking agwat sa buhay. Kahihina ng boses ni Aiza pero malinaw na narinig ni Alex. Just because I have a car, filthy rich na ba ang tingin mo sa akin? Kunwari ay sumimangot ang lalaki. Kahit naman hindi ka filthy rich dahil sa sobrang kahirapan ko, malaki pa rin ang agwat ng ating buhay at kahit sobrang lumana ang kwento tungkol sa isang lalaki at isang babae na hindi magkabagay, still sa ating lipunan. Isa pa rin itong malaking problema, kaswal ang sagot ni Aiza pero may lungkot sa kanyang boses. Hey, we have to enjoy it first. I mean, the first nice encounter. Saka na lamang tayo mamroblema kung nandiyan na. Itinuro niya ang waiter, nandiyan na ang order natin. Sa padahan-dahan nilang pagsisipsip ng masarap na coffee ay mas lalo pa nilang kinikilala ang kanilang mga sarili. I'm a businessman. I'm earning money pero marami ring utang. As long na nakakabayad ka ng mga obligasyon mo, you're still okay. Ako naman, bagong certified public accountant. I just lost my job pero malapit naman ako magkaroon ng bago. And I just finished on the side job na. Nag-fade out ang boses niya. Hindi niya maibida ang tungkol sa Simple Labor Unlimited. Lalo na ang tungkol sa nangyari sa pangungulo dito ni Mr. Rupert Pacificador. The guilt is too much. Hindi niya napansin na may kumislap na matalim na misyon sa mga mata ng kanyang kaharap. Pero saglit lamang iyon, kagad na itago. Nang bumaling si Aiza kay Alex ay larawan na naman ito ng isang lalaki enjoying the best moments of his life with her. I mean, malapit na ako magsimula sa bago kong trabaho and I also do on the side accounting jobs ganoon. Wala ka palang dapat ikahiya, baka nga mas mayaman ka pa sa akin. Ang dami kong obligasyon, expenses sa aking mga negosyo. Mga necessary perks ng isang negosyanteng kailangan manatili ang image of prosperity para may makikipag-transaction pa sa amin. Tinawanan lamang ito ni Aiza, sino man ang maniniwala sa iyo. Siguradong may utang ka pero masigurado akong higit na higit ang mga receivables at ari-arian mo kaysa sa mga pagkakautang mo. While saying this, kumuha ng isang paper napkin si Alex and gently wipe a coffee stain sa itaas ng konti ng lips ni Aiza. Nagulat talaga si Aiza sa sweet gesture na iyon ng estrangherong nakaakit ng gusto sa kanya. Parang hinaplos ang kanyang puso, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Wala na, tuluyan ang gumuho ang kanyang protective wall. She is now very open to any possibility tungkol sa kanya at sa lalaking ito. So quick. Pero ang puso nga ay sadyang hari ng buong pagkatao, mapaadan ka man o mapaeba. Naging makulay ang mundo ni Aiza mula nang dumating sa buhay niya si Alex. Sinabi sa kanya ni Alex na ito ay binata at walang girlfriend. Hindi na ito nahirapan sa pagkumbinsi sa kanya, kagad siyang naniwala. Nabago ng gusto ang kanyang lifestyle. May new boyfriend na siya, si Alex, de kotse class, legitimate businessman. Lagi siya nitong isinasama sa mga business affairs sa casual na pwedeng magdala ng partner. Regular silang nagdi-date sa mga very private na club at bar. Nagsasayaw silang magkayakap at naghahalikan paminsan-minsan.
Nanonood sila ng movie at naglalambingan doon. Holding hands sila sa park at nadala na siya ni Alex na 3 beses sa condo unit nito sa Ortigas Center. Pero hindi pa nangahas si Alex na dalhin siya sa isang very intimate encounter ang sex. Sa loob ng condo unit nito ay nanonood lamang sila ng CD movie na magkatabi sa malaking sopa and just having a nice cuddling and hugging. Nakalimutan ni Aiza ang guilt niya kay Mr. Rupert Pacificador kapag kapiling niya ang kanyang mahal na si Alex. Para sa kanya, God sent ang nobyo niya ngayon. Binigyan siya ng Diyos ng pansamantalang gamot sa kanyang konsensya. Love can never cure a consequence full of guilt. Pero nakaka-escape naman siya kahit pansamantala sa ligalig ng kanyang isip sa pamamagitan ng pagmamahal. Matikuloso si Sander o Alex. Pinlano niya ng gusto ang kanyang paghihiganti kay Aiza. Lahat na kilos ay tantiyado, dinomero, hindi baling naglaan siya ng malaking panahon. So para okay. Parang kailan lang, tinabihan lang ito ng kotse niya habang naglalakad si Aiza sa loob ng subdivision. Naniwala naman ito na napadaan lamang siya doon dahil may dinalaw siyang kaibigan. She will never know it na minamanmanan nila si Aiza. At ang paglitaw niya sa kinaroroonan nito ay talagang sinadya. Today, kausap niya ang isa pang kutsaba para sa kumpletong paghihiganti kay Aiza, si Mimi. Bukas ng gabi, siguradong naruroon kami sa condo unit. I can convince her na birthday ko. Kaya magbubukas ako ng isang bote ng alak at pipilitin ko siyang makipag-inuman sa akin. Kapag lasing na siya, umentra ka sa eksena at alam mo na ang dapat gawin, Mimi. Si Mimi ay isang hospitality girl na sanay na sa ganitong mga panlilinlang. Ano ba talaga ang atraso sa iyo, boss? Ng babaeng ito at napakatindi naman ang gagawin natin sa kanya. Nag-aapoy ang magagandang mata ni Sander o Alex. Napakatindi rin ang atraso niya sa akin at hindi mo na kailangan pang malaman. Basta ang importante ay bayad ka ng tama at magagampanan mo ang iyong papel ng maayos. Umangat ang mga kilay ni Mimi. Ako pa. Listen, Mimi. Bukas ang kaganapan ng paghihiganti ko sa kanya. You better not pack it up, kundi ay ako ang makakalaban mo. Mahigpit na kinapitan ni Sander sa braso ang hospitality girl. Oo na, masyado ka namang buratal eh. Hindi pa nga ako ang kaaway mo, ibabalian mo na ang braso ko. Nahilan na ni Mimi ang kanyang braso sa kamay ni Sander. I almost lost my father because of this woman. Pero kahit nabuhay ang dati ko, he is no longer the same as before. Napakalaki ng inihina ng katawan at ang hindi pa siya nakaka-recover emotionally. Sa paratang sa kanya, nasabi na rin ni Sander ng parang hindi sinasadya ang ugat ng paghihiganti. Tinapik-tapik siya ni Mimi sa balikat. Don't worry boss, hindi tayo papalpak sa script natin, ako ang bahal. Boss, paano kung sa sobrang guilty ay magkasakit siya hanggang sa mamatay? O kaya baka mag-suicide sa sobrang guilt? Hindi niya gagawin iyan. Nasigawan ni Sander ang hospitality girl na makulit. Napahiya si Mimi. At nangyari ang hindi inaasahan, umiyak ito. Parang naapi ng gusto. Bakit naman ganyan kayong mag-react? Masama ba yung tanong ko? Mag-relax naman kayo ng konti boss, hindi naman ako ang inyong kaaway eh. Nalamukos ni Sander ang kanyang gwapong mukha. Napaka-idilentada mo kasi. Chapter 4. Kinabukasan ng gabi, nasa kainitan na ang private celebration ni na Aiza at Sander sa condo unit ng huli. Dahil nga raw birthday ni Sander, hindi ito pumayag na hindi siya sasabayan ni Aiza sa drinks. Mahilo-hilo na si Aiza matapos niyang lunukin ang bagong tagay sa kanya ni Sander. Hindi ko na yata kaya, hindi ako sanay uminom Alex. Sumusuko na siya, ayaw makinig ni Sander. Ngayon lang naman ito because this is the first time we're together on my birthday, Ice. Come on, more. Nakalimang salin si Sander ng matapang na alak sa glass wine ni Aiza. Hindi pa rin naman bumabaksak ang dalaga. Nakatayo pa ito nang galit na pumasok ang isang babae, si Mimi. My God! Ano ito, Sander? Sino ang babaeng ito? Taksil ka. Ang tagal nating may relasyon. May iba ka palang pinagkakabalahang babae at ikaw na malandi ka, layan mo ang nobyo ko. Sinabunutan ni Mimi ang langong si Aiza. Yon ang huling natandaan ni Aiza. Nag-blackout na siya. Natumba na lamang siyang bigla sa sahig. Inosyoso siya ni Mimi. Boss, bulagta na. Iyan naman ang gusto nating mangyari, hindi ba? Tamang-tama lang ang napainom ko sa kanyang alak. Paggising niya mamaya, wala na siyang matatandaan pero makikita kanyang duguan. Patay. Kalmado ang sagot ni Sander. Magtititili siya.
masisiyak siya dahil nakapatay siya ng tao. Boss, kahit sa kaaway ko, hindi ko siguro gagawin itong gagawin ninyo sa kanya. Sayang naman ito, napakaganda pa naman. Nabasted ka ba ng babaeng ito? Boss, kaya ginagantihan mo ng isang napakalupit na panliling lang? Umiral na naman ang pagka-adelantada ng hospitality girl. Sinabi ko na sa'yo, it's none of your business, Mimi. Ganoon na nga po, nag-aalala lang naman ako. Isinagawa nila kaagad ang karuktong na drama. Ang mga props ay inilabas. Nagkulapol ng kulay pulang liquid si Mimi. Dinamihan niya sa dibdib, sa tapat ng puso. Ang isang trick knife ay kunwaring nakalubog sa sugat niya sa puso. Ang trick knife ay ginamit sa circus kapag kunwaring may taong ginagawang target practice. Kusang lumulubog ang supposed to be ay naitarak na patalim. Kaya hindi naman totoong natarakan ng patalim ang inaakalang biktima. Humiga kaagad si Mimi sa halos tabi ng wala pa ring malay na si Aiza. Boss, matagal kaya ako maghihintay sa paggising niya? Maautoridad ang sagot ni Sander. Basta huwag kang mainip, malapit na. Nang magising si Aiza, takantaka siya sa paligid na sa ibang bahay pala siya. Nasasala sila ng napakamodernong condo unit ni Alex. Umunat siya ng upo. Sa kanya napansin ng isang babaeng naliligo ng sarili nitong dugo. The woman na basta na lamang nag-barge na kanina ay sinabunutan siya. Pagkatapos ay wala na siyang matandaan. How come she here? And she is dead. Natakot ng husto si Aiza, nagsisisigaw. Dumalo naman kaagad si Sander. Calm down, Aiza. Ako magre-relax? Paano? May bangkay dito sa tabi ko ni hindi ko siya kilala at sino ang sumaksak sa kanya. Kilabot na kilabot si Aiza. Malungkot na yumuko si Sander. Kapani-paniwala ang kanyang acting. Huwag kang mabibigla, Aiza. Just tell me, Alex. Gusto ko nang malaman ang misteryosong ito. Nagsabunutan kayo. Remember na may knife akong inilabas kanina dahil naghiwa tayo ng orange. Nasa mesa lang yan kanina. Then dinampot mo at bago kita naawat na naitarak mo na ang knife sa dibdib ni Mimi. Very believable ang arte ni Sander. No! Niyakap siya ni Aiza. Ako na lamang ang aako, Aiza. Buburahin natin ang marka ng kamay mo sa knife. Sasabihin natin na ako ang sumaksak kay Mimi. Hindi pwede ang ganun, Alex. Pero paano ko nagawa yun? Hindi ko matandaan. Sadly, because of what we talk, marami-rami rin namang alak iyong nainom mo. Pagkatapos mong magsaksak si Mimi, ay nag-blackout ka na. Isa kong kriminal? Ayaw pa ring maniwala ni Aiza. Nakabitiw ka dahil inaway ka ni Mimi. I tell you now, Aiza, wala na kaming relasyon ni Mimi. Nag-ilusyon na lamang siya. Pumatay ako dahil sa selos? Nandidiri na yata si Aiza sa sarili. Dahil naprobok ka, pumunta dito si Mimi para magyera. Pero simple nga lang ang solusyon nito, Aiza. Let me own the crime. No! Ang lakas ng sigaw ni Aiza. Sabay yakap kay Sander o Alex. Hindi ako papayag na ikaw ang makukulong. Kunwari ay galit na idiniklara ni Alex o Sander. Lalong hindi ako papayag na ikaw dahil ako naman talaga ang gumawa ng krimen na ito. Paninindigan ko, bahala na. Sander, hindi bali nang mabulok ako sa bilangguan. Basta huwag ka lamang madamay sa kasalanan ko. Yumakap siya ng maigpit sa lalaki. Nag-isip kunwari si Sander. Then we have no choice but hide the body. Namilog ang mga mata ni Aiza. Sigurado kang walang makakatuklas? Paano mga kamag-anak niyan, mga kaibigan? As far as I know, nag-iisa na lamang si Mimi. Kayang-kaya natin itong itago, Aiza. Pero Alex, Katoliko pa rin ako. Ang panununtunan kung nagkasala, magtapat, tanggapin ang parusa. Yun lamang ang cleansing process na naniniwala ako. Kinabukasan mo na ang nakataya dito, Aiza. Natigilan si Aiza. Lahat ng pangarap niya saan mapupunta kung makakalaboso siya. Virgin pa siya, baka sa loob ng selda mawawasak ang bahaging ito ng pagkatao niya. Hindi niya maaatim na makulong. Nananaig ang takot sa loob ng kulungan. Nahihiya siyang tumitig kay Sander o Alex. I'm hopeless right now. Gusto ko ng protection, Alex. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Relax ka na lang dito sa loob. Pumikit ka para hindi mo makita ang eksena ng paglilipat ko ng bangkay na ito. Wait, mabuti pa ay doon ka na humiga sa loob ng silid ko. She followed his instruction. Ayaw naman talaga niyang panuurin kung ano pa ang gagawin ni Alex sa bangkay.
Paano kaya nito itatago ang katawan ni Mimi? Ihuhulog ba sa ilog mamayang gabi at lalagyan ng pabigat para manatili sa ilalim ng dagat ang bangkay? Hindi kaya lulutang ito? Stop thinking about it, Aiza. Huwag mo nang isiping nangyari ito. Bahala na si Alex. Nakahiga siya sa kama ni Alex. Hindi na niya binilang ang oras na nagdaan. Wala pa si Alex. Naisip niyang nailabas na nito ang bangkay na ilagay sa back compartment ng kotse ni Alex na naroon sa basement ng parking. Naghahanap na siguro ngayon si Alex na mahuhulugan ng bangkay. She just has to wait. Tomorrow, parang walang nangyari, kalilimutan niya na may bangkay sa salas na magising siya. Ang hindi alam ni Aiza, buhay na buhay si Mimi at ito ay inihatid na ni Alex sa maliit nitong apartment. At binigyan ng katakot-takot na instruction ang hospitality girl. Remember, hindi ka na dapat muling makikita ni Aiza. Baguhin mo ang buhok mo, ang makeup mo, para kung hindi sinasadyang makita ka niya, magdududa naman siya kung ikaw ba iyon. Maglagay ka ng mga nunal sa iyong mukha, marami, para maligaw siya, malito. Masusunod, bossy. Talagang tagumpay ang operasyon natin, di ba? Bakit hindi ka masaya? Puna na naman ni Mimi. I'm happy, bulyaw ni Alex o Sander. Ay, kalabaw na inihaw. I really hate it when you ask questions. Pinagsupladahan nito ang hospitality girl. Bakit ba? Masama bang magtanong? Isinali mo ko sa palabas pagkatapos ay sapat ng bayaran mo ako? Wala na akong karapatang maintindihan kung ano ba talaga ito? Umalma ng konti si Mimi. Hindi na nagsalita si Sander. Nagbabantang tinitigan na lamang nito si Mimi. Natameme ang hospitality girl. Tahimik, nakuha lang sa tingin. Hindi nagtagal at umalis na sa apartment ni Mimi si Alex o Sander. Ilang oras ba kunwari siyang naging busy sa pag-dispose sa body. Nagbilang siya, may 6 na oras din. Kapanipaniwalang naglikpit nga siya ng isang biktima ng krimen. Ano na kaya ang nangyayari ngayon sa bruha na naroon pa naman sa loob ng kanyang silid? Naninigas na kaya sa takot? Natawag na lahat ng santo. Baka nag-iisip ng magpakamatay gaya ng magbigti. Kinabahan naman siyang bigla. Bakit ba ganon? Desidido siya sa pagganti pero ngayon natatakot naman siya. Kung maging extreme ang pagsisisi ni Aiza sa krimen na inakalang nagawa. Tumalabas sa kanya mga magagandang namamagitan sa kanila nitong mga nakaraang linggo bilang magnobi. Nadala siya ng mga kilos ng pagmamahal ni Aiza. Kaya naman may soft spot na sa kanyang puso ang babaeng iyon kahit kinasusuklaman niya. Tinawag pa nga ang kalokohan ang sumagi sa isipan niyang ito. Hindi na siya na in love for so long tapos ngayon pa siya iibig at sa maling babae pa. Siya na nanatiling almost untouchable sa mga babae. Kay Aiza Dicaril lamang pala siya susuko. No way. Hindi siya madidiskaril kay Aiza Dicaril. Dumiretso na siya sa kanyang condo unit. Isang napakaamumukha ang iniharap ni Sander o Alex kay Aiza. Napasugod kaagad si Aiza sa lalaking minamahal. Ano ang nangyari? Alex, ayoko sanang madamay ka. Tingnan mo ngayon. May pinagtataguan ka na rin sa batas. Matuwa ka, Alex. Tignan mo at hirap na hirap ang kalooban ng gaga. Natural, konsensyang-konsensya ito sa akalang nakapatay. He loved to see her crying. Kailangan ng luha para mahugasan ang regrets niya sa kanyang ama na hanggang ngayon ay iniinda pa rin ang ataking iyon sa puso. Lihim na lamang natin itong dalawa, Aiza. Ako lamang ang nakakaalam. Mahigpit na yumakap sa kanya si Aiza. Salamat. Maraming salamat, Alex. I love you so much. Parang itinulos sa pagkakatayo si Alex. Tila patalim na naman ang sinabi ni Aiza na humihiwa sa kanyang puso. Ganito na ito palagi. Magsusumiksik sa kanyang dibdib si Aiza. Sa kanya kukuha ng lakas. Walang kaalam-alam na siya ang nagbibigay ng impyerno kay Aiza. Iuuwi pa ba kita, Aiza? He has to go on with his acting. Kay lambing ng tinig niya kay Aiza nang nagtanong. Pero acting din ba itong tila naawa siya sa biglang paghapis na mukha ng dalaga? Kanina pa kasi ito nahihirapan ng pinilit niyang uminom. Hindi nga sanay kasi. Pagkatapos, ang ilang oras na daan na tila isang impyerno ay kaagad umepekto sa kalagayang pisikal ni Aiza. Kumapis na kaagad ang magandang mukha. Nagkaroon pa nga ng malalaking itim sa ibaba ng mga mata. Well, what can you expect? Ikaw ba naman ang nakapatay kuno? Dapat siyang magdiwang, right? Tagumpay siya. Huwag lang makita ni Aiza si Mimi.
o magmukhaan ito kapag natanaw. Tuloy-tuloy na itong paghihiganti niya kay Aiza, ang babaeng nag-auditing report na sumira sa kanyang ama at muntik nang kumitil sa buhay nito. Chapter 5. Inihatid ni Alex si Aiza sa apartment ng dalaga. Nanginginig pa rin si Aiza at parang isang batang nag-aaral pa lamang maglakad, na kapag hindi inalalayan ay matutumba talaga. Hindi makaalis-alis si Alex dahil nakaalalay sa tila na tulalang dalaga. Kanina pa umiiyak si Aiza, wala na nga yatang mailuha. Tama na iyan, Aiz, naayos ko na naman inassure niya ito. Gusto niyang batukan ang sarili. Bakit sa halip ng mag-i-enjoy sa pangungonsensya kay Aiza ay heto at pati siya ay nagdurusa rin yata. Silly, stupid, fool. Puro patungkol sa kanyang sarili ang mga adjectives na ito. Gusto niyang mamahinga na makontentong matulog dahil today is the day na nagsisimula ang kanyang paghihiganti kay Aiza. Pero makakatulog ba naman siya kung may ganito kagandang babae na nakahilig sa kanyang balikat? So helpless. Parang ayaw nang magpaiwan sa kanya. Hindi na tuloy siya makauwi ng bahay. Itatakiin na kita. Then, uuwi na ako, okay? May meeting pa ako bukas sa Makati, love. Masuyo niyang sinabi. Tumango naman ito. Inalalayan niya ito makapasok sa silid. Palakas ng palakas ang pintig ng puso ni Alex. Ang bango ng buhok ni Aiza. Ang bango ng hangin na lumalabas sa paghinga nito. Ang sarap ng init ng katawan nitong nakadikit sa kanya. Great. Ngayon pa siya turn on. Bad timing talaga. Cut it and cut it clean. Ito ang sigaw ng isang panig ng kanyang utak. Lumayo na siya, umalis na at huwag nang magpakita pa. Ganon ang tamang pagganti. Pagkatapos iwan ng isang napakabigat na sitwasyon ang kinasusuklaman. But her is still very much a part of Aiza's life. Naitakin na niya ito na parang bata. Nanginginig naman si Aiza. Sleep. Marahang utos niya dito. Hindi ka muna aalis, promise? I'll be here. Pumikit ito. Napalunok naman si Alex. She has the most beautiful pair of lips. Ang cute ng kapal, tamang-tama lang. Mamulang-mulang laging masarap halikan. Hindi nga ba't nagsamantala rin naman siya sa dalaga? Gustong-gusto niya itong hinahalikan. Hindi na mabilang ang fittings nila sa sinihan. Ang mga romansa nila sa park, pati na rin sa loob ng kanyang condo unit. Halos makuhanan niya ang lahat kay Aiza. Mapagbigay naman kasi ito. Pagtatali, ito na lamang ang kulang. And it was like hell controlling himself. Aywan nga bakit kinukontrol pa niya. Tiyak namang ibibigay ni Aiza. Hindi kasi siya masamang tao, kaya ayaw niyang isagad ang panlilinlang kay Aiza. Ayaw niyang kunin ang pinaka-korona ng pagkababae nito. Kay ganda pala ng hugis ng leeg ni Aiza kay Kinis. Ilang beses na ba niyang ginalugod ng halik ang leeg na ito? Napabuntong hininga na lamang muli si Alex. Kay hirap ng kanyang kalagayan, he is almost sleeping with the enemy at siya ang natutorture. He better go, baka ano naman ang magagawa niya sa kaaway na ito. Tatayo na sana siya para lumabas ng silid nang pumihit si Aiza, nagbabalisa kahit natutulog. Pinagmasdan niya ito, inobserbahan, kay lalalim na mga paghinga nito. Halatang deeply troubled in her sleep. Bigla itong bumalikwas ng bangon na nanlalaki ang mga mata. Alex, ang babaeng napatay ko, naririto. Para pabulong ang pagsasalita nito. But terror is magnifying her voice. Oo Alex, minumulto niya ako. Nakatingin siya sa akin. Inaabangan lamang niya marahil na aalis ka at sa kanya ako sasalakayin. Paanong magmumulto ang buhay? Paanong sasalakay ang wala dito? Panaginip lamang, parang bangungot. Go back to sleep, Aiza. Maingat niya itong pinahigang muli sa kama. Huwag mo kong iiwan, Alex. Nagmamakaawa si Aiza. Oo, hindi. Basta dito lang ako. Nangako naman siya. Nakatulog na rin tuloy siyang nagbabantay kay Aiza sa silid na iyon. Nakaupo lamang siyang pasandal sa wall, but he was able to get a few hours of deep sleep. Iniwan niya ng madaling araw ang dalaga sa maliit na apartment nito. After all, mag-umaga na. Aiza will not be troubled with fear dahil lalabas na ang araw. Nang magising kinabukasan si Aiza, lahat ng bintana ay binuksan niya. Lahat ng kurtina ay inalis niya.
Tiniyak niyang papasok ang maraming liwanag sa kanyang maliit na apartment. She needs light, lots of them, para hindi siya matatalo ng takot sa multo ni Mimi. Lurking in the dark, ganoon ang pakiramdam niya sa multo ng kanyang napatay. Wala na pala si Alex, umalis na. Dapat lang dahil babaksak na ito sa puwit. Ano pa ba ang dapat niyang gawin para mabawasan man lamang ang takot niya? Okay, magsisimba siya. Kahit naman makasalanan ay may karapatan pa rin sa loob ng simbahan. Kailangang malakas siya spiritually, ganitong may multo siyang kalaban. Naligo siya sa banyo na hindi nagsara ng pinto kahit bukas ang ilaw. Iba pa rin ang liwanag ng araw. Nakakapagpalakas ng loob. Mabilis siyang nakapagbihis at kaagad nang umalis sa kanyang maliit na apartment. Nag-tricycle lamang siya dahil malapit na ang simbahan. Wala namang misa sa ganitong oras. Nagdasal na lamang siya ng mataimtim. Hindi pa kontento sa dasal, naglakad siya ng paluhod. Mahirap, nasakta ng mga mapuputi niyang tuhod, nangingitim, nagkasugat. Pero hindi siya dapat mag-complain. Ito man lamang ang parusa niya sa sarili for killing a woman because of jealousy. Iba talaga ang alkohol. Nakakapanaksak kang hindi mo na lalaman. Teka, aalis na ba siya ng simbahan? Saan naman siya pupunta? Uuwi na ng bahay para matatakot na naman sa multo ng kanyang napatay? Hindi siya patatahimikin nito hanggang hindi natatagpuan ang bangkay nito. Hindi ba ganoon naman iyon? Sa pamamagitan ng pananakot ay tumutulong ang napatay na biktima sa pag-solve ng krimen. Hindi pa siya dapat umalis sa simbahan. Gusto pa niyang mangumpisal. Oo nga, confess. Hindi ba ang mga pari naman ay hindi maaaring ilabas ang ikinukonfess sa kanya? So, kahit pa ikumpisal niya ang kanyang pagpatay ay hindi pa rin siya maisusuplong sa pulisya? That's it. Confess she will. Sunwerte siya dahil may pari sa kumpisalan, kaya pumila siya. Putlang-putla siya while waiting for her turn. Of course, hindi yata madaling mangumpisal na ikaw ay nakapatay ng tao. Isang tao na lamang at siya na ang mangumpisal ay naduwag siya, parang hindi na niya magawa. Ang duda niya kahit pari ito makakarinig ng kanyang kasalanan ay hindi nito maigagalang ang batas ng kumpisalan. Nag-imagine siya agad. Pagkatapos daw niyang ikumpisal na siya ay nakapatay at aalis na sana siya ng simbahan, ay biglang lumabas ang pari sa kumpisalan at itinuro siya sabay ng sigaw. Dakpin ninyo yan, dakpin. May pinatay siyang tao, isang babae na karibal niya sa pagmamahal sa kanyang nobyo. Dinitalye pa man din nito ang kasalanan niya. Matataranta siya, sa halip na tumakbo ay parang ipinako sa pagkakatayo. Ang mga tao sa simbahan na nag-church visit o nagro-rosaryo ay na-alert. Lahat ng mga mata ay nasa kanya, sabay-sabay daw ang mga itong tumayo at kay bilis na dinumog siya. Ni hindi siya nakaiik, nahuli siya. May humila sa kanyang braso, may humawak ng masakit sa kanyang buhok, pati mga sa kanyang mga paa ay may humihila rin. Para siyang baboy na sinilo ng mga tao, inalsa siya ng mga itong nakatipa. Sirang-sira ang kanyang poise. Sa aktual ay napangiwi na ang mukha ni Aiza sa nai-imagine na panghuli sa kanya. Lumakas ang tahip ng kanyang dibdib at malilikot ang mga matang lumayo siya sa kumpisalan. Sobra ang nerbiyos na umupo muna siya sa pinakadulo ng mga row of benches ng malaking simbahan. Kailangan niyang kalmahin ang sarili. Tulirong-tuliro siya. Teka, iisang tao lamang ang makakapagpapayo ng gusto sa kanya. Sino pa kaya kundi ang kanyang pinakamamahal na nobyong si Alex na just one cellphone call away. Oo, she trusts him so much. Ito lamang ang pwede niyang asahan. Hindi nga ba't kahit napakamali, kahit dati pang nobya nito ang kanyang napatay, ay talagang pinagtakpan siya nito. Ito ang nagtago ng krimen, ang buong husay na naglibing o naglubog sa tubig ng bangkay. Hindi magkandatutong inilabas niya ang cellphone sa kanyang bag at kay dalin niyang na-access ang number ni Alex. Chapter 6. Sa kanyang unit ay kagigising lamang ni Alex. Puyat na puyat kasi siya kagabi. Parang ayaw na muna niyang pumunta sa opisina. Ibibilin na lamang muna niya ang mga pressing matters sa kanyang secretary o kaya sa kanyang second director and manager na si Arch. Bakit ba pati siya at ang kanyang trabaho ay nadadamay sa problema ni Aiza na siya ang nagdulot? Hindi ganito ang balak niya. Binigyan niya ng malaking problema ang babaeng iyon para parusahan.
Walang-wala sa plano na pati siya ay magdudus. Kailangan talaga ay madetach na siya sa babaeng iyon. Katawa-tawa naman siya kung paghihiganti ang nasa isip niya, tapos siya ang naiistorbo ng gusto ni Aiza. Habang epektado ito sa problemang ibinigay, matutulog siya uli pagkatapos niyang maibilin kay good old Archie ang mga priorities niya sa opisina. It took only 2 minutes para maidetalye niya ang mga bilin dito. Pagkatapos kausapin si Archie ay pwede na siyang mahiga uli sa kama. Ang malamig niyang silid ay nagaanyayang muli sa kanya na magduyan sa masarap na pagtulog. Pero may bumabalisa pa rin sa kanya, kaya kahit pagod ang katawan ay hindi siya bumibigay sa paanyayang matulog. A portion of his mind is urging him to do something na kanina lamang ay isinumpa na niyang hindi gagawin. To call Aiza at alamin ang kalagayan nito ngayon. She could be sleepy, maaari namang gising pero tahimik na nag-iisip. But wait, maaari ring hindi basta nag-iisip. Baka may binabalak ng masama dahil hindi na matagalan ng guilt. Paano kung kumuha ng blade at naglaslas na ng pulso? Natabingi ang mukha ni Alex sa madugong imagination. Pwede ring silya o bangko ang kinuha nito at lubid. Naitali na ang lubid sa kisame at pumatong na ito sa silya. Naipasok na ang ulo nito sa bilog ng lubid at ngayon na-kickdown na nito ang silya kaya wala nang pinapatungan ang katawan nito sa nakasabit na lubid. Mahigpit na ang lubid sa leeg ni Aiza. Kitang-kita niya sa kanyang guningini ang unti-unting paglawit ng dila nito at pag-bulge out ng mga mata. Hindi natagalan ni Alex ang eksena sa isip. Napatayo siya. At bago pa nakapag-isip ng gusto ay nakuha na niya ang cellphone sa mesang nasa tabi ng kanyang kama. I-access na sana niya ang numero doon ng cellphone ni Aiza nang nag-ring ito. Nakita niya sa screen ang pangalan ni Aiza. What a coincidence, siya pala ay tatawagan din nito. After just ring, nasagot niya ito. Aiz, bakit? Nanginginig ang boses sa kabilang dulo. Thank God that nandiyan ka na kaagad, Alex. Oh God, I'm so helpless here. I need you. Parang nakakita ng kakamping anghel si Aiza. Walang kahina-hinalang si Alex ang nagdudulot ng kanyang problema ngayon. Ano ba ang nangyayari? Palihim namang nagpapasalamat si Alex sa Osander na hindi pa naman pala ito nagbigti. Naiinis na naman siya sa sarili for being so inconsistent sa kanyang goal kay Aiza. Gusto niya itong parusahan, gusto niya itong gantihan, and yet heto siya. Ang laki ng concern sa dalagang naging dahilan ng pagkasira ng kanilang pangalan sa lipunan at ang muntik ng pagkamatay ng kanyang butihing ama. Para siyang gagoril at gustong-gusto na niyang sabunutan ng sariling buhok at iuntog ang sariling ulo. Kapag nalaman pa ni Mimi ang mahadera at adelentadang kakutsaban niya sa gawaing ito ay pagtatawanan pa siya at tatawaging gago. May lason pa naman ang bibig ng hospitality girl na iyon. Na kaya lamang niya napapayag na maging kakutsaba ay dahil binayaran niya ito ng 100,000 piso. He didn't like that woman in the first place. Mukhang Maru eh. Ibig sabihin ng Maru ay isang tuso. Hindi naman nakakapagtaka, sa klase ba naman ang buhay nito. Wala lang siya ibang makuha. Mahirap naman kasi kung para siyang nag-shop around ng kakatulungin sa kanyang panlilinlang. Mabubulgar siya at bago pa magawa ang balak ay tiyak na may haharang na. Isang uri ng krimen din naman ang kanyang ginagawa ngayon kay Aiza. Alam niya. Pero she deserved it dahil nga wala naman itong konsensya sa pagdawit sa kanyang ama sa isang auditing report kuno. Nabalik sa aktwal ang pansin ni Alex nang nanginginig na sumagot sa kabilang linya si Aiza. Kasi, Alex, nang magising ako kanina, tulirong-tuliro pa rin ako. Pakiramdam ko talaga hindi ako titigilan ng multo ni Mimi. Hindi nakita ni Aiza ang pag-ikot ng mga mata ni Alex sa kisame habang nakikipag-usap sa kanya. Multo? Paano magmumulto ang buhay na buhay? But of course, hindi niya ito pwedeng sabihin kay Aiza. Tuloy ang pagpaparusa niya kay Aiza, hindi siya titigil. Never. Lalo na nang makita kong wala ka na sa apartment ko, hindi na ako makatagal. Naisip kong magsimba, pero wala pa namang misa. Kaya nagdasal na lamang ako dito sa simbahan, lumuhod pa ako ng palakad. Lumakad ng paluhod? Ikinurik niya ang sintunado ng pangungusap ni Aiza. Ganoon na nga, pagkatapos kong lumakad ng paluhod ay hindi pa rin ako kontento. Hindi pa rin ako panatag kahit puro gasgas at maitim na ang tuhod ko. What?
Pakiulit mo nga sinasabi mo, humina ang signal mo eh. Pabulong pa rin halos ang pagsasalita ni Aiza kay Alex. Alex, huwag kang maingay. Hindi ko pwedeng ilakas ang boses ko. May mga nagcha-church visit na dito umupo malapit sa tabi ko. Lilipat ako ng pwesto, sandali lang. Mabuti pa nga, I really can hear you. Gigil na gigil siya. Dapat ay natutulog na siya, pero heto siya at naloloko na naman sa problema kay Aiza. Naging normal na uli ang boses ni Aiza sa volume, pero nanginginig pa rin. As I was saying, Alex, parang wala na ako sa sarili sa takot sa guilt. Mangungumpisal na sana ako. Gusto kong sabihin sa pare na nakapatay ako. Ano? Napabulyaw si Alex Osander. May code of secrecy naman sila, hindi ba? Na hindi nila ilalabas sa kumpisalan ang kahit ano pag ikinumpisal sa kanila ng tao. Parang ganoon na nga, Enzo. Pero hindi pa rin natuloy ang pangumpisal ko eh. Ako ang natakot na imagine ko pang pinadumog ako ng pari sa mga nagcha-church visit dito. It was horrible, kaya I'm lost. I don't know what to do now. That's why I called you. Tama ang pasya mo. Tawagan ako. Hindi ka dapat mangumpisal. Isang krimen iyan. Maniguro ka. Kahit sa pari, huwag mong sasabihin sa loob-loob niya. Huwag na silang mandamay kahit pari. After all, there is no crime. Useless mangumpisal. I just stay here, maghapon na lamang siguro. Alex, dito ay parang hindi ako masusundan ng multo ni Mimi. Why don't you go home and try to get some sleep? Hindi niya napigilan ang magkaroon ng genuine concern sa health nito. Sabi na sa'yo na naroon ang multo ni Mimi. Sa konsumi ay naidiin ni Alex ang palad sa kanyang noo. Is there no escape from this? Damay siya sa parusa na ginawad niya. Bakit parang nakatali na sila sa isa't isa ng kanyang pinaparusahan? Alex, lobat na ako. Hindi na ako pwedeng magtagal sa pakikipag-usap sa iyo, Alex. Nawala na ang komunikasyon line nila. Nag-off ng line si Alex Osander. Hindi na siya matatawagan ni Aiza kung ganoon habang nasa simbahan nito. Palagay niya ay okay iyon. Matatahimik siya at all alone si Aiza sa kanyang problema. Ganoon naman dapat, di ba? Matutulog na siya uli. Kalilimutan niya ang Aiza na iyon. Bahala na ito sa buhay niya. Ang dapat nga kung tatawag ito ay hindi na niya sasagutin. Ikakat niya kaagad ang linya. Nagbalik siya sa malambot niyang kama. Hinanap niya magandang pwesto para makatulog siya kaagad. Pinikit na niya ang kanyang mga mata. Pero kahit hindi na siya dumidilat, gising na gising naman ang kanyang kamalayan. Kanyang utak ay andar ng andar. Paikot-ikot dito ang mga tanong. Paano si Aiza na naroroon sa simbahan? Hindi ka na matatawagan. Hindi iyon makakauwi dahil sa takot sa multo. Balikwas ng bangon si Alex nang hindi na matagalan ang pagbabalisa ng kanyang isip. Nagmura siya. Nag-shower siya sandali. Nagbihis at aburidong lumabas ng kanyang silid para tumuloy sa garahe. Ang kanyang suot ay jogging outfit. Kaya ang driver na naglilinis ng kotse ay sinama ng magtanong ito ng mali. Sir, papasok na ba kayo sa office? Ito ang napagbuhusan ng init ng ulo ni Alex Osander. Bakit sa tingin mo ganito ba ang susuot ko? Kung papasok ako sa opisina, ipag-drive mo ako dahil groggy ako sa puyat. Pupunta tayo sa simbahan. Magsisimba kayo, sir. Ang makulit na driver ay hindi makahalatang dapat ay manahimik na lamang siya. Just drive, okay? Parang gusto nang mambatok ng taong clueless si Alex Osander. Hindi nasabi sa kanya ni Aiza kung saang simbahan ito. Pero common sense ang ginamit ni Sander. Alam niya pinakamalapit na malaking simbahan sa tinitirhan ni Aiza. Doon niya sinabi sa driver na pumunta. Doon nga niya nakita si Aiza na parang asong ligaw sa loob ng simbahan. Nakauklo itong nakaupo. Automatikong may saglit na awang humaplo sa puso ni Alex Osander. Nilapitan niya kaagad ito. Eyes. Tumingala ang mukha ni Aiza. Kahabag-habag ang itsura nito. Ang magandang mukha ay pumayat. Puro itim ang gilid ng mga mata. Mapuputlang maputla.
Ang malusog at masiglang buhok ay walang suklay. She really is suffering. Dapat ay matuwa si Alex pero sa mga sandaling ito hindi ganoon ang kanyang nararamdaman. Halika, paalmusalin muna kita. Malaya niya itong niyakap at halos siya ang nagtayo nito. Sumiksik naman si Aiza sa kanyang dibdib. Ang pinarurusahan ay nakatagpo ng masarap na bahay sa katawan ng hindi niya alam ay siyang nagpaparusa pala sa kanya. Yakap pa rin ni Sander si Aiza hanggang sa makarating sila sa kanyang kotse. Hindi na nagtanong ang mausyosong driver ni Alex o Sander. Medyo nahulaang malilintikan na siya kapag nagkamali na naman ang tanong. Pero syempre, katakot-takot na pagtataka ang driver. Kilala na naman niya si Mama Aiza. Ito ang girlfriend ng kanyang Sir Sander. Hindi naman siya nagtataka kung bakit Alex ang tawag ni Ma'am Aiza kay Sir Sander. Ganun lang iyon. Kanya-kanyang pagtawag naman ng tao. Lalo na kung ikaw ang nobya, siguro ay gusto niyang naiba ang tawag mo sa iyong minamahal para special. Saka Alexander naman ang buong pangalan ng kanyang binatang amo. Pero bakit kaya parang may sakit si Ma'am Aiza? At bakit sa loob ng simbahan ito sinundo ng kanyang Sir Sander? Namanata kaya ito? Pero bakit? Malayo pa naman ang Holy Week. Patuloy na nanahimik ang driver, takot pang magtanong. Maghahanap tayo ng coffee shop, Manolo, kaya diretso ka lang, utos ni Sander sa driver. Yes, sir. Nasa backseat sina Aiza at Sander. Parang batang natutulog si Aiza sa dibdib ni Sander o Alex na nakayakap naman sa kanya. Puyat din si Alex. Pagod din siya. Bakit ba talaga nagkakaganito? Hindi niya matiis ang kanyang pinaparusahan. Chapter 7. Dahil sa puyat at pagod ay nakatulog na rin tuloy si Alex o Sander sa backseat ng kotse. Katabi pa rin ang tulog ng si Aiza. Nagtataka si Manolo kung bakit ilang coffee shop na nadaanan nila hindi pa pinipili ang kanyang boss. Wala bang nagustuhan sa kanilang mga nadaang coffee shop? Class naman sa tantiyan niya ang The Haven Cafe. Gayon din ang Inamorata Cafe Bar. Baka naman dito sa pangatlo magugustuhan ng kanyang Sir Alex. Tingin niya ay okay din ang pangatlong kapihang nasa kanan. Sir, yan hong nasa right, baka type ninyo. Naglakas loob na ang driver si Manolo. Nagising naman si Alex, pupungas-pungas. Ha, nasaan? Itinuro ni Manolo matapos i-park muna sa tabi ng kotse. Hayun, sir. Napangiwi ang binata matapos basahin ang ngalan ng coffee shop at matapos itong suriin ang paningin mula sa loob ng kotse. Dito mo kami pagkakapihin, Manolo? Sa Bronson Cafe and Pansitery na ibig sabihin ay kapihan at pansiteria? Alam mo ba wala namang pansitery sa dictionary, ha? Singhal ni Alex Sander sa tangang driver. Ay, ganon sir. Aba nagpapatawa pala si Bronson. Sa Starbucks tayo sa Green Hills, dali. Opo sir. Bahagya nang namalaya ni Aiza ang usapan ni na Alex at Manolo. Basta nakasandal siya sa dibdib ng binatang minamahal, ay walang ligalig ang kanyang mundo. Sa Starbucks ay napilit naman siya ni Alex na bumaba ng kotse at mag-relax kahit paano sa class ng coffee shop. Pumili sila ng pinakatahimik na sulok. Mabuti na lang at malayo sa kanila ang mga kakaunti pang tao sa lugar na iyon. Muli niyang ikinuwento sa binata ang matinding takot niya sa multo ni Mimi, pati na sa kung anong senaryo na naiisip. Marami siyang iniisip kanina sa simbahan. Naisip ni Sander kay laking gulo siguro kung natuloy magkumpisal sa pari ang dalaga. Paano kung mas manaig ang pagiging plain citizen ng alagad ng Diyos kaysa sa pagpapahalaga nito sa secrecy of confession? Mabubulabog pala ang buhay nila ni Aiza kung nagkataon. Siyempre ay damay siya sa ibubunga ng krimen ng nobya. Napalunok ang binata. Ngayon lang parang sumiksik sa kanyang kamalayan na nobya na nga pala niya ang babaeng nais niyang paghigantihan. Hindi nga lang siya dumaan sa ordinaryong ligawan. Theirs is a different love story. Pero kapag nasa sine sila ay panayang I love you nila sa isa't isa. Ganoon din kapag nagpipiting sila sa kanyang condo unit. Kulang na nga lang sa kanila ay the real thing, yung ginagawa ng maraming pareha na hindi pa kasal, pre-marital sex. Hindi niya matiyak kung sino sa kanila ni Aiza ang tatanggi sa ideyang ito. Wala namang kasing nagbukas ng paksa tungkol dito.
Ang kanilang mga katawan mula baywang pababa hindi pa tuluyang nahubaran ng gusto. Hindi kailanman niya ibinaba ang panties ni Aiza. Siya naman ay hindi nagubad ng brief sa harap ni Aiza. Kahit pa nga gustong-gusto na niya. Okay, sa loob ng sine ay aaminin niyang nagulugad na rin nila ni Aiza ang mga bagay na nasa loob ng kanilang undies, ang kuwan ng dalaga at ang kuwan niya. Alex, what? Anong iniisip mo right now? Masasabi ba naman niya kay Aiza na ang kanilang mga kuwan ang nasa isip niya this moment? Nothing really. Pagsisinungaling ni Sander. Iniisip ko, siguro ay bigla na lang lilitaw sa likuran mo si Mimi. Magmumulto na naman. Napaigtad si Sander, kinilabutan na muna sa multo. Bago na alalang buhay nga pala si Mimi. Stop it, Aiza. Masyado mo nang pinahirapan ang iyong sarili. Believe nga ako sa'yo, Alex. All this time, cool ka lang, na para bang hindi napakalaking kasalanan sa Diyos at sa batas ang aking nagawa, ang nagawa natin. Napalunok si Sander. Kung tutuusin nga pala sa pananaw ng dalagang ito, siya ay naging kasagwat sa pagpatay kay Mimi. Her suffering is breaking his heart. Shucks, never talaga niyang na-imagine na ganito ang kahihinatnan ng kanyang paghihiganti. Don't you believe napakalaking krimen ang nagawa natin, Alex? Pumatay ako ng tao at tinulungan mo akong itago ang kasalanan. Kailangang maging internalized ni Alex para madama ang bigat ng kasalanang lumiligalig kay Aiza. Ngayon, gaya ng mabuting aktor ay dapat muna niyang mapihil ang dapat iarte. Alex, Aiza, nagdi-deny lang naman ako sa aking sarili na napatay mo nga si Mimi, na tinulungan kitang itago ang krimen. Pautal-utal na sabi nito. Pero deep inside me ay tulad mo rin akong labis na nagdurusa. Mortal na kasalanan ang nagawa natin. Alam ko naman iyon, Aiza. Are we doomed na ba? Mapupunta na tayo sa impyerno, Alex. Nagsisimula na naman maghisterya si Aiza. Huminahon ka. Don't panic. That is the first rule. Hindi ako mabubuhay ng ganito, Alex. Maisip ko lang na napatay ko si Mimi ay para na akong mababaliw. Oh Lord, baka nga ang mga kaanak at kaibigan ni Mimi ay pinaghahanap na sa pulis ang babaeng iyon. I told you, wala nang pamilya si Mimi. Relax ka lang. Pati salitang relax ay nakaka-guilty, Alex. Pinatay ko si Mimi at ako ay magre-relax. Ang sama-sama ko naman. Kailangang consistent na mukha siyang nababagabag din na isaloob ni Alex. Kaya naman ang kunot sa kanyang noo at ang ligalig sa kanyang mga mata ay pinanatili ni Sander. This is hell na ibulong niya sa sarili. Sa halip ma-enjoy niya ang pagdurusa ni Aiza ay heto at siya na yata ang namumroblema sa problema ng nobya. Nobya? Nobyan niya ang kanyang sinasaktan. Dapat pala ay nobya-nobyahan lang ang turing niya sa babaeng ito. Gago ba siyang parang katotohanan ang trato sa babaeng ito? Saka di ba mas okay kung sa pagganti niya kay Aiza emotionally ay samahan na rin niya ng panlalamang. Panlalamang sa kapurihan nito. Aba, bakit ba? Maswerte naman yata ang babaeng ito na bukod tanging di pa niya naangkin ng lubos. Hanggang lips at boobs lang siya at haplos sa baba nito. Doon sa hiyas ng pagkababae nito. Pero never pa nga niyang napasok ang pinakaloob ng womanhood nito. Bakit naman kaya niya iginagalang pa? May paghihigantihan ba namang nirirespeto pa? Di ba dapat ay isagad niya ang pagganti kay Aiza? Yun talagang lulugmok ito. Muntik na yatang mamatay ang kanyang daddy dahil sa kawalang hiyaan ng babaeng ito. Alex, gusto kong puntahan ang pinagbaunan mo sa bangkay. Ibinaon mo ba? Muntik nang masamid si Sander. Ano bang ibinaon? Tiyak niyang ang Mimi na iyon ang nag-i-enjoy sa malaking perang ibinigay niya rito. Hindi nakabaon sa lupa si Mimi, ito ay nakabaon sa ligaya. Baka nga kasama pa ang mga magulang at kapatid sa pamamasyal at pag-shopping. Tipong shop till you drop. Sagad-sagarang pamimili. Ganito naman ang alam niya sa hospitality girl na ito. Si Mimi, ayon sa chismis, ay makapamilya kahit pa nga questionable ang trabaho nito. Alex, umiling ang binata. No, hindi ko siya ibinaon. Juan, itinapong ko ang bangkay ni Mimi sa dagat. Kinilabutan si Aiza. Ang mga eksenang sa sine lang niya napapanood ay totoo na palang nagawa nila. Siya ang pumatay, si Alex naman ang nagtapon sa dagat. Saang dagat?
Tanong niya kay Alex. Napalunok ang binata. Susunod bang itatanong ng babaeng ito ay kung nilagyan niya ng pabigat ang bangkay sa Manila Bay. Nang hilakbot lalo si Aiza, ilang ulit na siyang naglakbay sa Manila Bay kapag nagpupunta siya sa Cebu. Sa Manila Bay pa pala malilibing ang kanyang kasalanan sa Diyos at sa tao. Alex, paano ka nakarating sa laot? May iba pa bang taong kasama mo sa pagdidispose ng bangkay? Umiling si Sander, nakalarawan ng iritasyon sa mga impertinenteng tanong ng nobya. Ako lang, ginamit ko ang aking yate. Totoo naman iyon, may yate siya sa Yachts Club sa marina ng Manila Bay. Paano kung may nakakita sa iyo habang buhat-buhat mo ang bangkay? Aiza, stop it! Nakahulagpos na ang galit ni Sander sa makulit na dalaga. Luhaang nanginginig si Aiza, parang batang nawalan bigla ng kakampi. May kakampi ba namang nambubulyaw sa kanya? Sorry na, ikaw naman kasi. Biglang inamon ni Sander ang luhaang nobya. Hindi niya matiis makita itong hirap na hirap ang kalooban. Tanga siya, bakit ba kaya siya naghihiganti ganitong siya pala ang magdurusa? Ano kaya kung isiwalat na niya ang lahat-lahat kay Aiza na there was no crime, committed na ang lahat ay palabas lamang na si Mimi ay hindi nagmumulto dahil buhay na buhay. Nakiusap si Aiza, Alex, ituro mo sa akin ang tirahan ni Mimi, please. Gusto kong puntahan, doon ko kakausapin ang kaluluwa niya, hihingi ako ng tawad. Nasa bunutan na ni Alex ang sariling buhok. Hindi ka dapat makita man lang sa kanila, Aiza. Inilalayo nga natin ang sarili natin sa kanya. Mag-isip ka naman ng tama. Dapat ay nagpapadasal tayo para sa kaluluwa ni Mimi. Iyon man lang ay dapat nating gawin, Alex. Seryosong seryoso sa sinabi ni Aiza, tiyak ni Sander. Naisip ipagpadasal ang mabait na babaeng ito ang kaluluwa ng isang buhay. Napalunok na naman ang binata. This is getting too far na. Ang sitwasyong kanyang pinasok, hindi malayong mabaliw na si Aiza, and where would that put him? Ganito ngang hindi pa baliw ang babaeng ito ay apektadong-apektado na siya. Emotionally, paano pa kung tuluyan ng nabaliw? Ito ba ang problema sa tulad niyang hindi naman talaga sanay maghiganti sa kapwa, na pinalaki ng mga magulang sa isang environment na makadiyos at makatao? Kundi lang naman nasagasaan ni Aiza ang kanyang ama, never na maisip niyang gantihan ang babaeng ito. Bigla ay gusto na naman yatang mangibabaw ang puot ni Sander sa babaeng kaharap. Hindi niya dapat kaawaan si Aiza. Dapat talaga itong magdusa. Nahagip ng mga mata ni Sander ang malulusog na dibdib ng nobya. Bigla ay nabuhay ang pagnanasa niya sa babaeng ito. Suddenly ay nais niya itong ikama, kunin na ang pagkababae. At ano pa ba ang mas tamang panahon kundi ngayong ito ay tinatalo ng takot at ligaling. Pero papayapain muna niya ang babaeng ito. Pansamantala hanggang sa maikama na nga niya ito. Oo, tama ka, Aiz. Dapat tayo magpadasal para sa kaluluwa ni Mimi. Bahala na kung ano ang mangyari. Na isaloob ni Sander, ang kaluluwa ng namatay o pinatay ay pinagdarasal para daw magkaroon na ng katahimikan sa kabilang buhay. Sa kaso ng isang buhay na tulad ni Mimi, ano ang epekto ng padasal? Magkakasamid-samid kaya si Mimi habang ulit-ulit na sinasabi ng mga mandarasal ang kaawa at patawarin ang kaluluwa ni Mimi. Gusto na naman niyang sabunutan ang kanyang sariling buhok. Akalain ba niyang the joke was on him? Chapter 8. Ako na ang bahalang magpadasal, Aiza. Maraming mandarasal sa Quiapo. Tumanggi ang dalaga. No, ako na lang ang mag-aasikaso, Alex. Dapat na magpakahirap ako sa pagsisilbi sa kaluluwa ni Mimi. Anyway, ay may mga kapitbahay ako mga mandarasal talaga. Bulungan lang ang usapan nila sa backseat ng sasakyan. Ayaw nilang marinig man lang ni Manolo ang kanilang usapan. Alam kasi nilang chismoso ang family driver. Helpless na tumango na lamang si Sander. Wala na talagang kaligtas-ligtas sa dasal ang kaluluwa ni Mimi na uunawaan niya. Pwede bang kapag namatay na nga si Mimi ay hindi na ito kailangang ipagdasal pa? Sick joke ang naisip niyang iyon, alam ni Sander. And he didn't even smile. A-attend tayo ng 9 na araw na padasal, Alex. Napaigtad ang binata.
kinilabutan, pakiramdam niya ay sasali siya sa isang pangahas na ritual na gaya ng Spirit of the Glass. Baka sa 9 na araw na padasal para sa kaluluwa ni Mimi ay bigla na lang lumutang ang babaeng iyon sa ere. Hindi bilang kaluluwa kundi in solid form na nanlilisik ang mga mata, naninisi dahil na istorbo ang kamalayan nito. Si Mimi ay walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanyang pagkamatay. Ang magandang dalagang may kakaibang trabaho ay nasa piling ng mga magulang at kapatid kumakain sa isang Chinese restaurant sa Malate. Bihirang magkasama-sama ang masayang mag-anak sa mga ganitong kainan. Ang alam lang ng pamilya ay kumita ng malaki si Mimi, ang pangunahin nilang breadwinner. Wala na silang tanong-tanong kay Mimi, basta ang importante ay nakakatikim din sila ng mga pagkain espesyal at may sapat na panggastos sila sa bahay. Never namang sasabihin ni Mimi sa pamilya na siya ay nag-aartista kaya binabayaran ng malaki. Lalong hindi niya sasabihin sa ama't ina at mga kapatid na ang role niya ay bilang babaeng pinatay, duguan, may tarak na patalim sa dibdib. Ketchup na timplado ang kanyang naging dugo. Ano na kaya nangyari sa babaeng nilokon nila ni Sander, naisip ni Mimi. Nabaliw na kaya sa takot. Iyon naman yata ang nais mangyari ni Sander Pacificador, di ba? Dahil daw may malaking atraso ang babaeng iyon. Sa bagay, ang importante lang naman ay hindi siya totoong napatay ng babaeng hindi siya nagkakamali ay Aiza ang pangalan. Imagine kung talagang napatay siya, 6 feet under the ground na pala ang beauty niya. Ang sabi ni Sander sa kanya, iwasan niyang maggala sa mga lugar na malapit sa condo unit ng lalaki. Pati na raw sa mga karatig pook, anak ng tokwang. Pwede ba naman iyon? Paano naman ang kalayaan niya? Sa orihinal na usapan na hindi naman sinabi ni Sander na magiging restricted na ang kanyang galaw. Ang lagay ba dahil sa 100,000 pisong bayad sa kanya ni Sander ay binili na rin ito ang kanyang malayang paggalaw. Nakuha, napakaliit naman ang talent pico kung ganon. Saka sa dami-dami ba naman ng tao sa Maynila ay magkikita pa sila ng babaeng iyon. Saka kung natatandaan pa siya ni Aiza, unang-una saglit lang siyang nakita nito. The next time ay noon nang magising ito at nakita siyang nakabulagta, duguan, patay na. Siyempre iba na ang itsura niya bilang bangkay, tama ba? So it is safe naman siguro na huwag siyang matakot na baka makita at makilala pa ng Aiza na iyon. Worst scenario, sige na, nakita siya ng babaeng ito, siguro ay iisipin lang ni Aiza na siya ay kumukha o kahawig lang ng babaeng napatay nito. Posible ring mapagkamalan siyang multo. Masaya siya. Siguro ay magtatarang sa takot ang babaeng iyon. Imagine, makakita ito ng sosyalera at pasyonista na multo. Dapat pala, sa publiko ay laging seryoso ang kanyang mukha. Just in case, makita nga siya ni Aiza. Wala naman sigurong multo na smiling face. Dapat pala ay mukha siyang multo. Nauunawaan na ni Mimi. Oh come on, bakit ba niya parurusahan ng sarili? Ang tsansang magkita silang muli ni Aiza na yon ay 1 in 100,000%, baka nga higit pa. Sa kamalay ba niya kung natuluyan na ngang nasira ng bait ang babaeng iyon? Kung bakit naman kasi naiwaglit na niya ang phone number ng gwapong Sander Pacificador na iyon. Sana ay nakakapagtanong na siya ng anything tungkol kay Aiza. Natawang bigla si Mimi nang tumili ang nanay niya dahil may palapit na lumilipad na ipis. Ang hawak nitong baso ng tubig ay lumigwak sa mukha ng kanyang tatay. Ang ipis ay hinabol na may-ari ng restaurant pero hindi inabot. Nagpalingali nga si Mimi. Afterwards, baka kaya nasa paligid lang ang babaeng niloko nila ni Sander at nakita na pala siya. Tiyak na magdadalawang isip ito kung siya ba ay multo o isang magandang dalagang malakas tumawa. May dinugtong pa ang kanyang konsensya. Magandang dalagang malakas tumawa at sinungaling. Napalunok ang babaeng sanay sa takbo ng magulong mundo. Saglit ding nabother ng gawaing masagwa. Kahit naman sa ang anggulo tignan ay mali talaga ang pagpayag niyang takutin ng gusto si Aiza. Alam ng hospitality girl yon. Kaso'y hindi niya matanggihan ang napakagandang offer ng Sander Pacificador na iyon. Inisip na lang ni Mimi ang palasak ng excuse ng mga taong nais kumita ng malaki kahit tabingi ang sitwasyon. Trabaho lang naman ito, walang personalan. Mula sa sasakyang minamaneho ng makulit na si Manolo, sina Aiza at Sander ay nagtuloy na sa loob ng bedroom ng condo unit ng binata. Pinasya kasi ni Sander o Alex na magtulog na lang muna sila ng dalaga
for several hours para kahit paano ay makabawi ng puyat. Si Aiza na disenteng dalaga naman kung tutuusin ay kinalimutan na muna ang problema. Ang mahalaga sa kanya ay kasama ang binatang minamahal. Hindi niya matatagalan ang pag-iisa, knowing na anumang sandali ay maaari siyang multuhin ni Mimi. Anyway, sabi naman ni Alex ay magtutulog lang sila. Hindi pumasok sa pagod na isip ng dalaga ang posibleng matukso na si Alex at siya ay tuluyan ng magalaw at maikama. No, mabait yata ang lalaking ito. Never nitong ibaba ang kanyang panties or alisin nito ang suot na brief. Aiza is sure na magtutulog nga lamang sila ni Alex. The most na sigurong gagawin sa kanya ni Alex bago sila matulog is to caress her whole body, kiss her lips, her breasts, her womanhood. Papayag naman siya, mahal na mahal niya ang lalaking ito. Diba nga dahil sa sobrang pagmamahal kay Alex kaya niya napatay si Mimi. Mimi, sana naman ay manawaan mong dala lang siguro ng matinding selos, kaya kita napatay, hindi kita minarder. Sa lingwahe ng batas ay homicide ang nagawa ko, Mimi, hindi murder o pinilanong pagpatay. Crime of passion iyon, Mimi. Huwag mo na akong multuhin, utang na loob. Promise, pagkatapos naming matulog nitong si Alex, pakikiusapan ko siyang ituro na sa akin na uukulan ng bangkay mo para matahimik ka na ang iyong kaluluwa. Mimi, sorry talaga sa nangyari, hindi na mauulit. Napailing ang dalaga sa sintunado ng tinatakbo ng kanyang pagod na isip. Pagpasok sa bedroom ng kanyang condo unit, ang init ng pagkalalaki ni Sander ay dumaig sa antok niya. Kung si Aiza ay binagsak agad sa kama ang katawan at agad natulog, siya ay hindi. Nag-shower muna siya. Ngayon na kasi niya isasagawa ang pag-angkin sa pagkababae ni Aiza. Napupuot na naman talaga siya sa babaeng ito. Kaya dapat na niyang lubusin ang pagganti bago pa muling magbago ang kanyang isip. Sinabon niya ng gusto ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang extended member na ngayon sintigas na yata ng bakal. Kinausap pa nga niya ang pagkalalaki. Pinitik-pitik yun. Fards, pagbutihin mo ang performance ha. Satisfy yourself to the fullest. Anyway, that lady deserve a good fuck. Agaw tulog na si Aiza nang tabihan niya sa malapad na kama. Alex, pasensya ka na ha, hindi ko na nakuha mag-shower. Antok na talaga ako. Hinagod niya ang buhok ni Aiza, pati na rin ang maganda nitong mukha. Hindi niya pinatawad ang full lips nito, hinalikan niya. Hindi tumutol si Aiza. Nang hubaran na niya ito ng damit pati na rin ng bra. Agaw tulog pa rin ang babae. Alex, kumutan mo ako. Maginaw ang aircon. Sa halip kumutan ang hubad na katawan ni Sander ang pumatong kay Aiza. Alex, nadama ni Aiza ang hubad na pangupo ng binata. Wala kang brief. Medyo nabawasan ang antok ni Aiza. Bakit ibinababa na yata ni Alex ang kanyang panties? Alex, halik ang pinantakip ni Alex sa kanyang mga labi. Napayakap na siya sa binatang nakapatong sa kanya at hindi niya pinigil ang pagbaba nito sa kanyang panties. Alex, binitiwan na ni Sander ang kanyang mga labi kaya muling nakapagsalita ang agaw tulog pa ring dalaga. Nang magmulat siya ng mata ay nakita niyang nakatunghay na binata sa kanyang buong kahubaran. Mula dibdib hanggang sa kanyang pinakaiingatang hiyas, nawawala na ang antok niya. Nahahalinhan ng pag-iinit ng buo niyang katawan, lalo na ang sentro ng kanyang pagkababae. Ang mapaglarong bibig ni Alex ay humahalik, gumagalugod na sa kanyang kaibuturan into the deep portion of her womanhood. Napaigtad na siya, napagalaw sa sarap na nadarama. Then suddenly, he stopped everything. Tumigil din yatang bigla ang kanyang paghinga sa pananabik. Naalala niya ang komersyal ni Maring Winnie sa telebisyon. Ayaw niya nang bitin. Nakikiusap ang kanyang mga mata kay Alex na nauunawaan naman ang binata. Buong yabang na pinakita nito sa kanya ang manhood nito. Napalunok si Aiza, ganap nang nawala ang antok pansamantala. Malinaw siyang nakatingin sa makisig na sandata ng kanyang pinakamamahal. Ginagap ni Sander ang kamay ni Aiza at iginiya iyon sa kanyang tirik na pagkalalaki. Her touch made him even more rigid, harder. Muli na siyang pumatong sa hubad na katawan ng dalaga.
May munting igik na nagmula kay Aiza upon his entry. Later on ay para silang nagduduyan, umuugoy. Nagkaisa ang kanilang mga katawan. Nawala ang munting sakit na nadama ni Aiza. Ang humalili ay puro na kaluwalhatian. Her prince is performing well, nakasakay sa kanya. Ang gwapong mukha ni Alex ay nakikita niyang pawisan at tulad niya ay humihingal ito. Para na ring mapapasigaw sa hindi na mapigilan na init na alam niyang ilang sandali pa ay sasambulat na. She knows her sex education naman. Alam niya ang culmination ng sex act ay tinatawag na Big O, orgasm. Nauna lang siya ng kaunti kay Alex pero pinili ba talaga ng binatang ito na sa labas niya itapon ang masaganang katas nito. Sumambulat iyon sa kanyang mga hita. Chapter 9. Kasunod ng sex act, pagod na binaksak ni Sander ang sarili sa kama, hubot-hubad na nakatulog agad. Napapailing na tinakpan ni Aiza ang kahubaran ng minamahal na binata at tahimik na bumangon, tinungo ang kalapit na toilet and bath. Naghugas siya ng katawan. Bukas na ba nila pag-uusapan ni Alex ang naganap na bawal? Nadala lang ba si Alex ng sitwasyon kaya tuluyan nang natukso sa kanya at siya naman ay natangay din? Ikatutuwa ba niya ang katas ni Alex ay sa labas niya itinapon, hindi sa loob ng kanyang sinapupunan? Or may insulto ba siya dahil hindi maatim ni Alex na iris na siya ay mabuntis nito? Ang tingin ba sa kanya ni Alex ay isang isang masamang babae na hindi dapat buntisin? Baka naman isang disenteng dalagang hindi na dapat anakan. Mula siya shower ay tumabi na siya kay Sander sa kama. Matutulog na rin siya muna. Paggising nila sa kanya siguro tatanungin ang binata tungkol sa naganap. Niyakap niya ang tulog na binata at ipinikit ang mga mata. Takot na baka makita niya sa paligid ang nakatitig na multo ni Mimi. Naalala niya ang pangako sa dalagang buong akala nga niya ay kanyang napatay. Makikiusap siya kay Alex na ituro na sa kinaukulan ng bangkay ni Mimi. Not necessarily na sasabihin nila sa pulisya na sila ang pumatay dito. Pero makakatulong ba naman ang kanilang gagawin? Malabong mabawi ang bangkay na nakalubog sa ilalim ng Manila Bay. So, hindi pa rin mapapanatag ang kaluluwa ni Mimi na unawaan ni Aiza. Ang dapat palang gawin ay magdala sila ng pare sa laot, pabindisyonan ang lugar na pinaghulugan ni Alex sa bangkay. Napabuntong hininga na ligali ang dalagang nakapiki. Siyempre nga pala ay magtatanong ng mga detalye ang pari at tiyak na makakarating sa pulisya ang kaso ni Mimi. Hahantong sila ni Alex sa kulungan. Maaatim ba niya? Ikukulong silang dalawa ni Alex. Posibleng parehong hatulan ng lethal injection. Napahigpit ang yakap ni Aiza sa nahihimbing na binata. Minabuting tulugan na lang muna ang problema. Nakatulong ang maraming oras na pagtulog nila ni Sander na magising ay iba na ang perspective o pananaw ni Aiza. Hindi dapat magpatuloy ang abnormal na sitwasyong ito na siya ay alipin na ng takot sa multo ni Mimi. Paano na ang trabaho nila ni Alex kung lagi silang magkasama dahil takot na takot siya? Dadagdagan na lang niya ang pagdasal, ang paghingi ng tawad sa Diyos. At kahit walang binanggit anuman si Alex sa naganap ng umagang iyon, tanggap pa rin niya ito. Sa positibo namang anggulo kasi ay tama rin ang ginawa ng binata na huwag siyang iris na mabuntis. Hindi pa naman kasi sila mag-asawa. Wala pa sa plano ang pagpapakasal. So labas pa ang pagkakaroon ng anak. Pero diniklara na ni Aiza sa sarili na first and last na pagtatalik na naganap the previous night. Hindi na niya papayagan ng binatang ito na ibaba ang kanyang panties. Kaya na niyang tumingin sa paligid na hindi natatakot makakita ng multo. Baka nga kung magpapakita sa kanya si Mimi ay kakausapin pa niya ang kaluluwa nito. Personal niyang paliliwanagan na hindi niya sinasadya ang pagkamatay dito. Nagsusuklay na ng buhok si Alex, bihis na for work. Muli ay hinanap ng mga mata ng dalaga ang muti mang guilt sa mukha ng binata. Wala talaga kahit trace ng guilt. Magaling lang ba talagang magdala ng konsensya ang binatang ito? Siya ay hapis pa rin ang mukha, hindi maitago ang mabigat na dalahin sa dibdib. Pati nga yata buhok niya ay tumigas na.
Sa sobrang tension, nagsuklay siya 100 times pailalim sa makapal niyang buhok, sa kapalamang buling nagbalik ang kislap ng kanyang buhok. Hinatid siya ni Alex sa kanyang apartment. Nangako siyang hindi na paalipin sa takot. Kalilimutan na muna nila ang kasalanan kay Mimi. Tutuloy na sila sa kani-kaniyang trabaho sa mga susunod na araw. Sa kanyang office sa kanilang kumpanya, natuwa si Sander sa report ng mga abogado. Malapit na raw nilang masukol ang tunay na lumustay ng pera ng Simple Labor Unlimited. Inirelay agad ni Sanders ang magandang balita at nasihan naman ang matandang pasipikador. Isa na lang ang labis na gumugulo sa isip ng binata, kung ano ang talagang papel ni Aiza sa buhay niya. This morning, nang angkinin niya ito for the first time, hindi lang libog ang kanyang nadama. Gusto niya talaga si Aiza, mahal na mahal pala niya. Siya hindi lang sleeping with the enemy, nagmamahal din sa kaaway. Sisipain siguro siya ng daddy niya oras na malamang sa maling babae pa siya umibig. Sa mismong babaeng naging sanhi ng pagkasira ng reputasyon ng ama. But then, paano pala kung walang mali siya ang pagbibigay ni Aiza ng report kina Mr. Berbo? Na dinistort lang pala ni na Mr. Berbo ang pag-interpret sa ulat ni Aiza para mapagbintangan ang kanyang ama. Isang tingin lang niya kay Aiza ay dama na niyang naive pa ito, walang kakayahang manakit ng kapwa. Halos tiyak na ni Sander na ginamit nga lang ito ng grupo ni Mr. Berbo. Di ba nga may malaking takot sa Diyos ang kanyang nobya? Babaliw-baliw na nga sa pag-aakalang talagang napatay nito si Mimi. And that emotional burden is killing her slowly. Alam ni Sanders sino ba namang matinong dalaga ang makakawala sa guilt. Sa sundot ng konsensya, knowing na nakapatay ka ng tao. Ngayon pa lang ay sising-sisi na si Sander kung bakit niya nagawa ang malupit na uri ng pagganti kay Aiza. Ang pinaparusahan niya ay ang isang babaeng kanyang pinakamamahal. Pinaparusahan niya ang babaeng napakabait. And she was a virgin until this morning. Bago niya ginalaw ang pagkababae nito. A virgin at 23 sa parting ito ng Manila. Napakaswerte pa pala niya. Napakalinis pa pala ng nobya niya. That night ay pinasya ni Sander na magso-soul search siya. Most likely ay pagtatapat na niya kay Aiza. One of these days ang totoo. Nawala naman itong nabatay na tao. Pero naunahan siya ng panahon. Akalain bang makita ni Aiza sa downtown Makati ang kinatatakutan nitong multo? Nanlaki ang mga mata ni Aiza na makitang tumatawid ng kalye si Mimi. Nakaputing damit, well-made up ang multo. Naka-high heels, may mamahaling handbag. Tumili sa takot si Aiza. Tiyak niyang pinagmumultahan nga siya ni Mimi. Tinawagan agad niya sa phone si Sander. Alex, I saw her. Pinagmumultuhan na naman ako ni Mimi. Pinayapa ni Sander ang dalaga. Pinayuhang kumalma. Sinabi pa kay Aiza na baka kamukha lang ni Mimi ang nakita. Pero tiyak si Aiza na si Mimi nga ang nakita. At ngayon lang nalaman ni Aiza na ang multo pala ay not necessarily na mukhang kaluluwang nakalutang. Si Mimi ng kanyang matanaw sa kalye ay talaga mukhang tao. In solid form, kumpleto pa ngang may handbag. Tinatakot siya ni Mimi and she knows it. Dapat na ba silang sumuko ni Alex sa pulisya para matapos na lahat ng ito? Alex, ano ang gagawin natin? Aiza, kung pwede lang ay sasabihin na ng binata na lahat ng takot ni Aiza ay nasa isip lamang, na ang pagpatay kay Mimi ay hindi naganap. Pero naunahan naman siya ng takot sa dalaga sa posibleng galit nito sa napakalaki niyang panlilinlang. Alex, Aiza, wag ka munang humiwalay sa mga tao. Nasaan ka na ba? Nasa pasyo na ng St. Jude Church. Oh my God, Alex, mamamatay ako sa takot. Pipilitin kong makarating agad yan, Aiza. Just don't do anything foolish, okay? Nag-cut na ng cellphone ng binata. Gusto niyang sisihin si Mimi. Ang babaeng ito ay pinayuhan niyang lumigpit na muna. Huwag maglalabas, lalo na sa area ng Makati. Kinontak niya ang cell ni Mimi. Ang tigas ng ulo mo. Kaya nga 100,000 ang binayad ko sa iyo para hindi ka na makita pa ni Aiza. Excuse me, no? Napakaliit naman ang bayad mo sa freedom ko, Sander. Kung gusto mo, pupunta ako sa Hong Kong for good. Pero, bayaran mo ako ng malaki. That's blackmail, Mimi. $500,000 pesos at aalis na talaga ako sa Pilipinas, Sander. Take it or leave it. Bye!
Bago pa nakasagot si Sander ay nai-off na ni Mimi ang cell nito. Ngit-ngit na tinungo na lamang muna ni Sander ang kinaruruanan ni Aiza. Muling naganap ang dating eksena sa loob na naman ng simbahan. Ang dalaga ay para na namang iiyak sa takot. Nakasiksik na halos sa tabi ng altar. Yumakap ito sa kanya, luhaan, hapis ang mukha. Nais na yatang bumigay ang katinuan. Calm down, Aiza, narito na ako. Hindi kita mababayaan. I promise. Kailangan na akong sumuko sa batas, Alex. No, iyan ang huwag mong gagawin. Pero hindi ko na kaya ang guilt. Hindi na rin kaya ng dibdib ni Sander ang tuloy na pagpaparusa sa minamahal na nobya. Wala kang guilt na dapat danasin, Aiza. Kay daling sabihin, nakamatay ako ng tao, Alex. Huwag kang maingay. Binulong ni Aiza, dapat na talaga akong sumuko sa mataas. Maawa naman tayo kay Mimi. Nagdurusa siya sa kabilang buhay dahil sa ating kagagawan. Umiling si Sander, niyaya sa labas ang luhaang nobya. Dinala sa kanyang kotse na nasa pasyo ng simbahan. Wala sa kabilang buhay si Mimi, Aiza, kaya hindi ka dapat mag-guilty. Naguluhan si Aiza. Wala sa kabilang buhay? Tunay na tao ang nakita mong iyon. Totoo ang nakita mo sa Makati, hindi multo. Alex, pinatay ko si Mimi. Multo niya ang nakita ko. Si Mimi mismo ang nakita mo. What? Hindi mo siya napatay. Alex, it was all a lie, a big lie. Buhay si Mimi, Aiza. Gusto mo lang ako matahimik kaya sinasabi mong hindi ko napatay si Mimi. Alex, no. It won't work. Mahal na mahal mo lang ako pero hindi pa rin mabubura ang napakalaking kasalanan ko sa Diyos. Kung hininga ang binata, sunod-sunod. Ngayon bang nagsasabi na siya ng totoo ay kailangan pa rin niyang mahirapan. Ayaw maniwala ni Aiza na buhay si Mimi na hindi nito napatay ang babaeng iyon. Fine, Aiza, listen. Umiling ang dalaga, sa ayaw mo at sa gusto, susuko na ako sa pulisya, Alex. Nagpakahinahon ang binata. Bago mo gawin iyan, may pupuntahan muna tayo sa Tondo. Sa Tondo? Sino? Basta, malapit na ang kotse ni Sander sa Tondo. Nang magsalitang muli si Aiza, naguguluhan na ako sa iyo, Alex. Ang pakiusap ko lang anuman ang matuklasan mo, isang bagay lang ang constant, hindi na magbabago. And what is it, Alex? Binulong ng binata, ang pag-ibig ko sa iyo. Chapter 10. Sinapit nila ang lugar. Sino ba ang pupuntahan natin dito, Alex? Dito nakatira ang taong kinatatakutan mo, Aiza. Umaplos ang habag sa puso ng dalaga. Ang napatay pala niya ay kabilang sa furies of the poor. Mahirap na nga ay naging violente pa ang pagkamatay. Dapat pala ay bigyan niya ng malaking pera ang mga naulila ni Mimi. Bukod sa pagsuko niya sa batas, ay makakagaan din sa kanyang konsensya kung tutulong siya sa mga naiwan ni Mimi. Kumatok si Sander sa pinto ng isang maliit na bahay na tabla. Napatili at naghilakbot sa takot si Aiza nang sumungaw ang nasa loob. Si Mimi, sa paningin niya, napatili at nanghilakbot sa takot si Aiza nang sumungaw ang nasa loob. Si Mimi, sa paningin ni Aiza ay nagmumulto na naman sa kanya ang dalagang kanyang napatay. Aiza, stop it. Buhay, sabi si Mimi. Nakakapit si Aiza sa braso ng nobyo. Takot na takot pa rin. Pinapasok sila ng multo matapos umiling-iling. Sa kamataray na nagtanong, ano bang kadramahan na naman ito, Sander Pacificador? Si Aiza ay nabigla sa narinig. Sander Pacificador. Alex. Tumango ang binata, hirap ang kalooban. Ang anak ng taong nasira dahil sa iyong audit report kina Mr. Verbo. Nanlaki na yata ang ulo ni Aiza sa pagkabigla. Ngayoy tiyak na nga niyang hindi multo si Mimi. At ginantihan lang pala siya ng binatang buong puso niyang minahal. Nanginginig na siya sa galit. Ano ang karapatan ng lalaking ito na siya ay parusahan ng napakabigat? Mamatay-matay siya sa guilt at takot. Nung akala nga niya ay nakapatay siya ng tao at ngayon sasabihin sa kanya ng lalaking ito na it was all a first, isang malaking panlaloko bilang ganti sa kanya. Sa kasalanang hindi naman niya ginusto, lalo pa nga sa matandang lalaking iginagalang din naman niya si Mr. Rupert Pacificador na ama nitong si Alex na sa totoo ay Sander pala. Kay laki niyang tanga, loving all along a stranger. Alex siya ng Alex sa lalaking iba pala ang pangalan. At kay dami nang nakuha sa kanya ng lalaking ito,
kundi lang ang kanyang puso at kaluluwa, kundi pati na rin ang kanyang lips, ang kanyang breasts, ang kanyang pagkababae, na lahat pala ay ginawa nito not because of love, kundi dahil nais maghiganti sa kanya. Great, fine. Nagtagumpay sa kanya si Xander Pacificador. Napaikot siya ng gusto. Casually ay dumipensa si Mimi. Aiza, for the record, ako walang personal na galit sa iyo. Trabaho lang ang tingin ko sa pinagawa ni Xander. Nagalit pa nga sa akin ito na makita mo ko sa Makati. Dapat daw ay nakaligpit lang ako sa bahay. Tumingin kay Mimi si Aiza, umuunawa. Pero kay Alex ay tatlong malalakas na sampalang kanyang pinadapo. Lumagapak lahat sa magkabilang pisngi ng binata. Bago pa nakakilos ito ay mabilis nang nakalayo doon si Aiza. Nakasakay agad ng pampasaherong jeepney, pero bago ito ay nakuha pang sipay ni Aiza ang gulong ng kotse ni Xander. Umalarma ang sasakyan, nagwangwang. Ilang saglit ding nabulabog ang neighborhood na iyon bago na i-off ang remote control ni Xander ang alarma. Kaharap ni Rupert Pacificador ang anak na si Xander at ang mga abogado nila. Tiyak na ang balita ng mga batikang lawyers na ang taong lumustay ng malaking pera ng Simple Labor Unlimited ay walang iba kundi si Mr. Verbo. Kakasuhan na sa korte si Mr. Verbo at tatanggalin na agad sa korporasyon. Napaluha sa kagalakan si Rupert Pacificador sa magandang turn of events sa pagkalinis muli ng kanyang pangalan. Pero ang tunay na bumigla sa matandang Pacificador ay ang ipinagtapat ni Xander. Ang lahat-lahat tungkol sa ginawa ng binata kay Aiza Di Carril. Napailing ng gusto ang matandang lalaki. Diyos mio, napakabait ng batang iyon. Kailanman ay hindi ko siya pinagdudahan na nagtaksil sa akin, anak. Alam ko na ginamit lang siya ni na Mr. Verbo. Parang basang sisiyo si Xander, hindi makadepensa. And you said you love her, Xander, na nakagawa ka na sa mabait na dalagang iyon ng labag sa moralidad. Tumango si Xander, at mahal ka ni Aiza. Minahal po. Ngayon, hindi ko natiyak, Daddy. Napakalaki po ng galit at hinanakit niya sa akin. Sino nga ba ang matutuwa sa ginawa mo? Tinorture mo ng gusto yung tao. Na-torture din naman po ako ng labis, Dad. Kasi nga po ay mahal ko pala siya. Para ko na rin pinarusahan ang sarili ko. Ibigay mo sa akin ang address. Po, bakit po, Daddy? Basta. Si Aiza ay nasa bahay ni Naditas. Ang matalik niyang kaibigan ay medyo masenso na. Nakatira na rin sa isang apartment. Sinabi na niya kay Ditas ang lahat-lahat na nangyari sa kanila ni Alex o Xander. Kasama na ang tungkol sa pagpatay niya kay Mimi. Tawa ng tawa si Ditas. Hindi siya sinaseryoso. Binibigyang katwiran pa ang mga pagganti ng binatang mayaman. At least ay hindi naman totoong ginawa kang mamamatay tao. Saka siya rin naman ang nag-guilty kaya nagtapat na, diba? Bumuntong hininga ang sinagot ni Aiza. Ang hindi ko pa matanggap ay kay tagal niya akong tinanggap. Buong akala ko talaga ay Alex ang pangalan niya, Ditas. Maliit na bagay lang iyon. Teka, malaki. Naguluhan si Aiza, malaki ang alin? Binulong ni Ditas. Namula si Aiza, nangurot sa kaibigang pilya. Ikaw talaga, Ditas, napakaberde ng utak mo. Gabi na nang umuwi si Aiza sa sariling apartment. Nagulat pa siya dahil may nakapark na malaking American car sa tapat ng kanyang apartment. Natitiyak naman niyang hindi kotse ni Xander ito. Baka naman bisita pala ng kapitbahay niya. Aiza, nakasungaw na pala sa bintana ng kotse ang taong bumati sa kanya na kanya namang nakilala agad. Sir Rupert, pinapasok niya sa simpleng apartment ang ama ni Alex o Xander. Nagkwentuhan sila ng kung ano-ano tungkol sa tumataas na halaga ng tubig at kuryente, tungkol sa gulo sa Middle East, ang polusyon, ang mga baha, at pati nga ang rags to riches story ni Ricky Reyes ay kanilang napagtsikahan. Madalas silang magkatawanan dahil may sense of humor ang matandang negosyante. Social visit daw ang 90% ang sadya ni Sir Rupert kay Aiza. Ang 10% pa ay tungkol naman sa kaso ni Xander Pacificador na ang magdidepensa ay mismong si Sir Rupert. Tumagal lamang ng 10 minuto ang agreemento ng depensa. Ang panghuling pananalita ni Sir Rupert ay makahulugan. The bottom line here, Iha, ay nagmamahal sa iyo ng labis ang aking binata. I rest my case. Simple ang hatol ni Aiza kay Xander o Alex.
guilty. Simple rin naman ang parusang iginawad ng dalaga. Maghaharana sa kanya si Alexander Pacificador. Kakantahan siya ng 3 Tagalog songs. In-specify pa ni Aiza ang kakantahin. Anak ni Freddy Aguilar, buktong-buktong ni Florante at mag-exercise tuwing umaga ni Yoyoy Villame. And no, lip sync please. Kailangan ay boses talaga ni Alex o Sander ang kakanta. Kapag daw nagawa na ni Alex ang parusa ay saka na lang ipapasya ng dalaga kung iibigin pa rin ang binata. Napapailing na napapangiting lumabas na ng apartment ang matandang Pacificador. Ngayon pa lang ay alam na niyang papawisan ng gusto si Sander sa hinihinging parusa dito ng dalaga. Kaliwete pa naman ang boses ng binata, but love must prevail, kaya kahit hirap na hirap sa pagpapractice sa 3 kanta ay ginawa ni Sander. Complete with microphone and musical arrangement. Dumating ang dakilang gabi ng paghaharana ni Sander sa mismong tapat ng apartment unit ni Aiza. Nasa loob ng apartment sina Aiza at Ditas. Nagkakatawanan. Nakabukas na kasi ng kaunti ang bintana ng 2nd floor at nakadungaw sila. Tanaw sa ibaba si Alexander Pacificador. Game naman si Sander. Mukhang buo ang loob kahit nag-iisa. Hindi gitara ang dala nito kundi karaoke system na may nakasalang ng -1. Ang kotse nitong Toyota Altis ay naipasok na sa malawak na compound ng apartment houses. Kumaway si Sander sa 2 dalaga, lalo na kay Aiza. By this time ay marami ng curious crowd sa paligid. Mostly ay mga kapitbahay ni Aiza sa 3-door apartment. Nasabihan na sila ni Aiza na may maghaharana. Naihingi na ng permiso sa mga kapitbahay ang gagawin ng binatang mayaman. Nagsalita sa mikropono si Sander. Good evening, Aiza. How are you, my love? Good evening din sa iyong kaibigan at sa lahat ng iyong mababait na kapitbahay. My first song is dedicated to all of you. At bumandat na nga ng kanta si Sander, Anak by Freddy Aguilar. Pasado naman ang boses pati rendition, kahit paano ay nag-i-emote din naman ang binata. Pinalakpakan siya. Ganoon din sa 2nd song, ang Bugtong-Bugtong ni Florante. Dito ay mas maraming palakpak na tanggap si Sander live kasi ang pagdadala niya ng kanta. Sa pinali ay hiyawan na ang lahat, lalo na si Aiza sa katuwaan sa performance ni Sander. Kayang-kaya pala nitong magpakawela sa kanta ni Yoyoy Villame. Pati facial expression ng Bisayan comic ay ginaya niya. At sa kabuong kagwapuhang nagpaalam na sa crowd na nakapaligid. Hinatid muli siya ng palakpakan ng mga tao habang pinapasok na siya ni Aiza at Ditas sa apartment. Si Ditas ay nakangiting nagpaalam na sa dalawa. One-on-one na muna kayo. Okay ba? Behave. 10 minutes yatang walang usapan sina Aiza at Sander. Nagpapakiramdaman. Pero dinulutan na ni Aiza ng merienda ang binata na buong gana namang kinain ni Sander. Itinuro ni Aiza ang noo ni Sander dapat daw punasan dahil puro pawis. Sumunod naman ang binata. Later ay tumuro din kay Aiza, specifically sa tapat ng dibdib nito. Hindi raw nakabutones ang gitnang boto ng blouse ng dalaga. Nag-blast si Aiza kung gayoy nasilip ng binata ang itim niyang bracer. Maya-maya ay tinuro naman ni Aiza ang empty glass ni Sander kung gusto pa raw nito ng soft drinks. Umiling ang binata, okay na raw siya. Muli ay sumalit ang katahimikan. Pareho ba silang takot magsalita? Afraid na baka mali ang kanilang masabi. Less talk, less mistake ba ang nasa isip nila? Sa wakas ay si Sander ang umuna. Aiza, this is embarrassing but can you see my predicament right now? Ano ba ang problema mo, Alex? Nagbablas itinuro ni Sander ang tapat ng kanyang crotch. Kahit nakaupo siya katapat ni Aiza ay hindi maikakaila ang nag-expand niyang manhood. Pinamulahan din ng mukha ang dalaga. Ay, ano ba yan? Ganyan ba talaga yan ha, Alexander? Sa presence mo lang naman, my love. Halika na nga sa tabi ko. Ay, ayoko nga. Baka kung ano ang gawin mo na naman sa akin. Napalunok si Sander. Napabuka kasi ang mga hita ng dalagang nakamini. Nakitaan niya ito ng puting panties, bikini style. Hindi na nakapagpigil sa panggigigil si Sander. Siniil na ng halik ang dalaga. Muli nilang natikman ang physical side of love. Ang nakadidiliryong sarap ng pagtatalik.
Si Sander ay Aiza ng Aiza. Si Aiza ay Ay ng Ay. Binigyan nila ng apo si Sir Rupert Pacificador after a year. Siyempre naman, kasal na sina Sander at Aiza. Dito nagwawakas ang kwentong pag-ibig ni na Sander at Aiza. Hanggang sa muli guys. Thank you very much. Bye!